Isang mananahi ng damit ng Santo si Merinya at nangako siya sa mahal na berhen na hindi niya iiwan ang trabahong iyon. Pero nakilala niya si Obet at umibig siya sa lalaki. Ngayon niyayaya na siyang pakasal ni Obet at isasama na siya sa US kung saan naroon ang negosyo nito. Sasama ba siya kay Obet at iiwan ang kanyang pangako sa mahal na berhen o hahayaan na lamang niyang mawala sa kanya ang kauna-unahang lalaking minahal niya ng tunay? Matagal ding nagpaikot-ikot sa Divisoria sina Marinya at ang pamangkin niyang si Joan bago sila nakakita ng telang kailangan nila para sa tanggap nilang tahiin. Mananahi si Marinya ng damit ng mga santo, particular ang damit ng berhen na siyang patrona ng kanilang simbahan. Imported na sandin ang kailangan nilang tela. Malambot at makintab pero makapal ang hipo. White at dark blue. Marami na silang napuntahang tindahan ng tela pero doon lang sila nakakita ng talagang gusto nila sa malaking pwestong iyon sa ground floor ng Sampaguita Shopping Center. Ilang yarda ba ang kailangan ninyo, ate? Tanong ng bata-bata pang tinderang umistima sa kanila nang mapili na nila ang talagang gusto. 3 yarda nitong puti at 5 yarda itong asol. Sagot niya habang nasisiyang hinahaplos ang dulas ng tela. Habang niyayarda ng tindera ang tela ay saglit siyang napatingin sa matangkad na lalaking bumibili naman ng telang papantalunin sa kabilang panig ng tindahan. May isa ng tinderang umaasikaso dito. Maganda ang tindig ng lalaki. Mahusay ang pagdadala nito ng suot na polong light blue na nakatakin sa pantalong kaki. Kaya kahit nakatalikod ito sa kanila ay dama niyang may itsura ito. Inalis lamang niyang pagkakatingin sa lalaki ng kalabitin siya ni Joan. Nayardan na ng tindera ang binibili nilang tela. Lumapit sila sa may counter habang ipinakukwenta ng tindera sa amo nito ang halaga ng 8 yardang tela. Kinapa niya sa likod na bulsa ng kanyang pantalon ng kanyang wallet para kumuha ng pambayad. 960 lahat, sabi ng inchik na babaeng nasa loob ng counter. Hawak nito ang malaking calculator. Wala siyang makapa sa kanyang bulsa. Wala yata ang kanyang wallet. Kinakabahang inilipat niya ang kamay sa isa pang bulsa, pero wala rin doon ang kanyang wallet. Bahagya nang nanginginig ang kanyang kamay ng kapay ng 2 bulsa sa harap. Wala talaga ang kanyang wallet. Tanging panyo na lamang nasa kanyang bulsa at ilang coins na sukli nila sa pamasahe. Joan, nawawala yata ang wallet ko. Kinakabahang sabi niya sa pamangking dalaga. Ha? Agad na itinaas ang bahagya ni Joan ang lilayan ng kanyang t-shirt sa likuran. Nakita agad nitong laslas ang kanyang bulsa. Naku tita, laslas ang bulsa mo. Bulalas nito. Ha? Oo, nilaslas. Tiyak na nakuha na ang wallet mo. Napanganga siya. Agad na napatingin sa tendera at sa babaeng nasa loob ng counter na parehong nakatingin sa kanya. Anong nangyari, ate? Tanong ng tendera. Nadukutan ako. Nakuha ang wallet ko. Laslas ang bulsa niya sa likod. Dagdag ni Joan. Nagkatingin ng tendera at ang babaeng nasa loob ng counter. Naku, paano yan, ate? Naputol na namin itong tela, sabi ng tendera. Napatingin siya kay Joan na parang nagpapasaklolo kahit alam niyang wala namang magagawa ang pamangkin. Alam niyang wala naman itong dalang pera. Nagpasama nga lamang siya dito at natural na sagot niya ang pamasahe nito at ang kanilang pagkain. Sa bataan pa ang uwi nila at dahil nawala ang kanyang wallet ibig sabihin ay wala rin silang maipapamasahe pa uwi at tanghali na rin. Malapit ang mag-alas 12. Ang balak niya ihahanap na sila ng makakainin kapag nabili na nila ang telang kailangan nila. Nakalagat nila ang mga labi para pigilin ang nadaramang pag-iyak pero nag-unhan ang kumawala ang luha sa kanyang mga mata. Napaiyak na siya. Tita, paano ito? Nawala ang pera. Sabi niya habang umiiyak. Mahina na si Mulas pero lumakas ng lumakas. Hindi naman kasi niya pera ang nawalang iyon. Down payment iyon sa kanya nang nagpapatay. Naku, miss, huwag kang umiyak dito. Bahagyang inis na sabi ng babaeng nasa loob ng counter. Pambihira, pinaputol mo na itong tela. Hindi mo muna binisita kung nandyan ang pera mo. Hindi ko naman ho akalaing madudukutan ako eh. May dala naman ho talaga kaming pera. Nagtitinginan sa kanilang ilang mga taong nagdadaan at ang ilang tindera sa katabing tindahan ang kinaroroonan nila. Paano ngayon yan? Naputol na itong tela. Muli na naman siyang napatingin kay Joan para na rin maiiyak ang kanyang pamangkin dahil sa nangyari. Anong gagawin ko? Tanong niyang umiiyak. Wala namang direktang tinatanong. Bakit? Ano ang nangyari? Tanong ng isang baritonong boses. Nagtaas siya ng tingin at nasa lubong ng kanyang tingin ang mga mata ng lalaking tinitingnan niya kanina na nakatalikod sa kanila. Nakalapit na pala ito sa kanila at nasa mukha nito ang pag-aalala. Hindi siya makasagot, lalo lang siyang napaiyak. Miss, bakit? Ano ang nangyari sa kanya? Baling ng lalaki sa tendera. Kuya, nadukutan daw siya eh.
Laslas ang bulsa niya sa likod. May binibili silang tela. Heto nga at naputol ko na. Ilang saglit na parang walang makapang sabihin ng lalaki. Pinaglipat ang tingin sa kanya at sa telang nakasupot na. Miss, magkano ba ang halaga nitong telang binibili niya? Tanong ng lalaki sa tendera. 960 pesos ho kuya. Ako nang magbabayad nito. Sabi ng lalaki at saka dinungkot ang wallet sa likod ng bulsa. Naku, huwag ho, sabi niya kahit umiiyak. Naglabas ng 1,000 buo ang lalaki at inabot sa babaeng nasa loob ng counter. Mabilis pa sa kidlat na abot ng babae ang pera at agad na suklian iyon. Kinuha ng lalaki ang telang nakasupot at inabot iyon sa kanya. Oh, miss, heto na, sabi nito sa kanya. Hindi agad niya nakuha. Nahihiya siya. Naku mama, wala ho akong ibabayad sa inyo. Sabi niyang huminto na sa pag-iyak. Buong kasimpatiko hang umiti ang lalaki. Hindi ko naman pababayaran sa iyo. Alam ko namang nadukutan ka. Sige na kunin mo na. Tulong ko na sa iyo ito. Inabot niya ang supot. Naku maraming salamat mama. Teka kung nadukot ang wallet mo. Ibig sabihin wala kayong pamasahe niyan. Nakakayaman hong sabihin talagang wala nga ho kaming pamasahe pa uwi nitong pamangkin ko. Napatingin ang lalaki sa tendera at sa babaeng nasa loob ng counter na nakatingin pa rin sa kanila. Ang mabuti pa ay doon tayo sa labas mag-usap. Sabi nito na nakaturo sa labas. Marahil ay para hindi na siya mapahiya sa mga taong nakaalam. Ang nangyari sa kanya, nagpauna na itong lumakad palabas sa pwestong iyon. Sumunod naman silang dalawa ni Joan. Pinagtigisahan nila ang supot ng tela. Nakatarating sila sa kalsada. Tumingin sa relo nito ang lalaki. Magto-12 na pala. Ang mabuti pa'y kumain tayo. Hayon sa Chowkang sa kabilang daan. Nagkatingilan sila ni Joan. Nakakahiya naman sa inyo, sabi niya. Ngumiti uli ang lalaki. Maliit na bagay lang ito kaya huwag na kayong mahiya. Ano sa palagay mo? Pabulong na tanong niya sa mga pamangkin. Sumama na tayo tita, mukhang mabait naman Saka nagugutom na ako. Ako nga rin Sumama na tayo. O tayo na kayo at huwag na kayong mahiya. Napilitan na silang sumama kahit pareho silang nahihiya sa lalaki. Kinuha pa nito sa kanila ang 2 supot ng tela at ito na ang nagdala. Nagtuloy sila sa Chowking. Pinaupo na sila nito at ito ang kumuha ng pagkain. 3 malalaking combo milang dala nito at 3 special halo-halo. Naku, ang dami naman itong in-order mo. Sabi niya habang tinutulungan itong alisin sa tray ang mga pagkain. Kaya natin iyan, nakatawang sabi nito. Ako nga pala si Obet. Anthony Hernandez, pagpapakilala nito sa sarili nang makaupo na. Ako naman si Marinya at ito ang pamangkin kong si Joan. Naglahat ng kamay ang lalaki pero si Joan ang unang kinamayan. Pagkatapos ay siniman. Muntik pa siyang mapapiksin ang maramdaman ng kakaibang init ng kamay ng lalaki. Natutuwa akong nakilala ko kayong dalawang magtita. Sabi nitong hindi pa rin binibitawan ng kanyang kamay. Ako man, kumain na tayo. Huwag kayong mahiya. Nagsimula silang kumain pero habang kumakain ay pandalas ang palip niyang sulyap sa lalaki. Nang kamayan siya nito noon lang siya napagmasdan ng gusto ang mukha ng lalaki. Napakagwapo pala nito lalo na kapag umingiti at lumilitaw ang pantay-pantay at mapuputi nitong mga ngipin. Nito itong manamit at kahit pinawisan na rin sa init ng araw ay mukha pa rin itong mabango. Mukha ring buhat sa mayamang pamilya ang lalaki na magitan sa kanila ang ilang sandaling katahimikan. Pare-pareho yata silang gutom kaya sa pagkain na baling ang kanilang pansin. Saan pa ba kayo umuuwi niyan? Maya-maya ay tanong nito sa kanila pero sa kanya nakatingin. Taga Bataan pa kami. Orani Bataan. Talagang layo pala. Oo nga. Kaya nga kakapalan ko ng mukha ko na manghihiram ng pamasahe para sa aming dalawa nitong pamangkin ko. Wala na ba kayong bibilhin? Meron pa sana pero pagkakain natin sasamahan ko kayong bilhin pa yung kailangan ninyo. Naku, huwag na Obet. Masyado namang nakakahiya. Pahiramin mo na lang kami ng pamasahe para makauwi kami. Sus, hindi naman yata malaking halaga ang bibili ninyo Hindi nga, mga bids na lang at saka, yun naman pala. Sige, pagkakain natin sasamahan ko kayong mamili at huwag na kayong mag-alala sa pambili. Sagot ko na. Obet naman, masyado nang nakakahiya. Marami naman kaming bumalik na lang Tinungga ni Obet ang kanyang soft drinks simkan. Ang layo ng inyo. Babalik pa kayo dahil lamang sa mga yun. Sige kayo, pag tumanggi kayo, hindi ko rin kayo pahihiramin ng pamasahe. Pambihira ka naman. Pumayag ka na tita. Ikaw naman. Wala na nga siyang nagawa kundi ang pumayag. Matapos nilang ubusin ng halo-halo, ay sama-sama na silang nagtungo sa bibilhan nila ng mga bits at iba pang kailangan nilang bilhin. Si Obet pa ang nagdala ng telang binayaran nito. Pagkaraan ng 1 oras ay nabili na nilang lahat ng kailangan nila. Si Obet ang nagbayad ng lahat. Niyaya sila nito sa kinaroroonan ng kotse nila sa likuran ng Tutuban Center Mall. Isang bagong-bagong Honda Civic ang sasakyan nito. Tatanggi pa sana silang sumakay pero naging mapilit ang lalaki.
Sa istasyon lang ng bus ko kayo maihahatid ha, sabi nito. Kailangan ko kasing makauwi ng 6:00 sa bahay eh. Kahit nga hindi mo na kami hatid eh. Sobra-sobra na itong tulong mo sa amin. Paano ko nga pala babayaran sa iyo ang mga nagastos mo? Tanong niyang nakatingin sa lalaki. Nasa tabi siya nito sa unahan ng sasakyan. Wala naman tayong pinag-usapang babayaran mo ang mga ito, hindi ba? Pero Obet, maliit na bagay ito, kalimutan mo na lang. Binuhay nito ang makina sa sasakyan islang sandali pa ay nasa kahabaan na sila ng Recto Avenue. Patungo sila sa Doroteo sa Santa Cruz. Naroon ng bus na sasakyan nila pauwi ng Bataan. Manaka-naka ay sinusulya pa niya ang katabing lalaki habang nagmamaneho ito. Sa kalsada nakataon ng pansin nito kaya nagawa niyang mapagmasdan ng matagal ang kabuuan nito. Gwapo talaga. Hindi nang bumaba ng sasakyan ito nang makarating sila sa istasyon ng bus. Hindi maputol-putol ang pasasalamat niya sa lalaki. Paano kaya ako makababayad sa iyo, Obet? Wala iyon, maliit na bagay. Sabi ni Soka nagpaalam na sa kanya. May nararamdaman siyang panghinayang habang tinatanaw nila ni Joan ang papalayong sasakyan ng lalaki. Napahinga siya ng malalim nang mawala na ito sa kanyang paningin. Magkikita pa kaya sila ng lalaki? Habang nagbibiyahe silang pauwi ay ang likot-likot ni Joan. Kinikilig ito at parang kitikiti sa likod. Ano ba ang nangyayari sa iyo at ang galaw-galaw mo dyan? Singhal niya sa pamangkin. Parang may kumilkiliti sa iyo. Kasi naman tita, naiisip ko si Obet. Ang gwapo-gwapo niya. Artistahin ang dating eh. Saka mukhang mabango kahit pinawisan na. Ikaw talaga, hindi ka papansinin nun, no? Hindi naman ako tita eh. Eh ikaw? Anong ako? Mukhang may crush sa'yo kaya binayaran ang lahat ng mga napamili mo. Pinakain pa tayo. At heto, pati pamasahe ibinigay pa. Ano ba ang pinagsasasabi mo? Mabait lang siguro yung taong iyon. Bakit tita? Hindi mo ba siya crush? Tumigil ka nga dyan. Huwag ka nang magkaila tita. Kaninang kumakain tayo sa restaurant, napapansin kong pandalas ang palimong sulyap sa kanya at napapangiti ka pa ha. Sabunutan kaya kita. Aba tita, baka siya nang matagal mo nang hinihintay na Prince Charming. Baka siya nang ipinadala sa iyo ng mahal na birhen. Tumigil ka nga. Puro ka kalokohan. Pati ang malabirin ay sinasali mo sa mga kalokohan mo. Bakit naman tita? Ayaw mo na ba talagang mag-asawa? Hi Joan, bigyan mo ako ng katahimikan pwede. Matutulog ako at gisingin mo na lang ako pag nasa atin na tayo. Tita talaga, sayang si Obet. Ang gwapo talaga. Bigla niyang kinurot sa singit ang pamangkin na bahagya nitong ikinapasigaw. Napatingin tuloy sa kanila mga pasahero sa unahan nila. Napapahiyang sumandal na lamang siya at ipinikit ang mga mata para matulog. Pero nang gabi ngayon ay hindi agad siya nakatulog. Paano kahit anong gawin niya ay hindi malis sa kanyang isip ang gwapong mukha ng lalaking tumulong sa kanilang magtita. Imagine malaki-laki rin ang nagastos ng lalaki sa mga pinamili na. Pinakain sila at ipinamasahe. Pero hindi ang mga nagastos na yun ni Obet ang talagang naiisip niya, kundi ang sinabi sa kanya ng pamangkin. Crush daw siya ni Obet. At parang gusto niyang maniwala kung hindi ba naman ay gagastusan siya nito nang malaki gayong hindi naman siya kilala nito. At oo, may nakita siyang kakaibang kislap sa mga mata ng lalaki kaya nang kumakain silang tatlo ni Joan sa restaurant. Sino nga ba nagsabi sa kanya ngayon na kapag ganun daw ang kislap ng mga mata sa isang lalaki habang nakatingin sa isang babae, ibig sabihin daw ay crush nito ang babae. Crush siya ni Obet? Wow, parang gusto niyang kiligin. Pero para ano? Magkikita pa ba sila ng lalaking iyon? Sa isipin iyon ay nakadama siya ng lungkot. Ilang araw ding laman ang isip ni Merinya si Obet. Gusto man niyang lubos na itong kalimutan dahil alam niyang hindi na sila magkikita. Ay hindi rin naman niya magawa dahil tuwing hahawakan niyang tinatahing damit ng santo, ay naiisip niyang ang lalaki ang bumili niyon. Kapag tinutokso naman siya ng pamangking si Joan, ay agad niyang pinandidilatan ito. Ayaw kasi niyang malaman pa sa kanila ang nangyaring pagkakadukot ng wallet niya. Sa kanyang date, si Minda lang niya ikinuwento ang tungkol doon dahil kaklose talaga niyang nakatatangkang kapatid na iyon. Bukod pa sa silang dalawa ang magkatulong na nananahi ng damit ng santo, mayroon silang tiyahin na siyang tagatanggap ng tahiin at silang magkapatid ang tagatahi. Baliupahan sila ng tiyahin. Ang pananahi ng mga damit ng mga santo ay siya na niyang nakagis ng hanap buhay ng kanyang tiyahin. Ito dati ang tumatanggap ng tahiin at siya ring nananahi. Patulong-tulong lang sila noon ng kapatid niyang si Minda. Lumaon ay natuto na sila, tumabas, manahi at maglagay ng mga dekorasyon sa damit. Kaya nang lumabo na ang mata ng kanilang tiyahin. At hindi na makapanahi,
Sila ng magkapatid ang pinabahala nito sa pananahi at pagbuo sa damit ng santo. Hindi naman sila nawawala ng tahiin. Sa kanilang bayang kasi ay ang Birhen ng Santo Rosario ang patrona at maraming mga may kayang private individual na nagpapatahi ng damit nito. May mga taga Maynila pa na nagpapadamit sa Birhen. May mga inchik din. Kaya naman sa buong taon hindi sila nawawala ng ginagawang damit ng Birhen. Hindi pa natatapos ang isa ay mayroon namang kasunod. Bukod sa pananahi ng mga damit ng santo, ay meron din si Mirenya ng choir ng kanilang simbahan. Kasama din niya dito ang kanyang lead si Minda at ang pamangking si Joan. Isa ang kanilang grupo sa ipinagmamalaking choir ng kanilang simbahan. Isang hapon iyon ng linggo, alas 5 ganong oras ang schedule ng kanilang choir sa pagkanta. Tulad ng dating punong-puno ng taong simbahan, buhos na buhos ang kanyang atensyon sa pagkanta. Ganon siya kadedicated sa pagkanta sa simbahan. Kung paano ang dedikasyon niya sa pananahi ng damit ng Birhen, ganon din ang dedikasyon niya sa pagiging member ng choir. Pagdating sa bahagi ng misa na kailangang magbatian ng kapayapaan ng bawat isa, nakipagkamay siya sa bawat isang kasama sa choir. Nakamay na halos niyang lahat ng mga kasamahan nang marinig niya ang isang baritonong boses buhat sa kanyang likuran. "Peace be with you," sabi niya na agad niyang kinapalingon. At bahagya pang napaawang ang kanyang bibig nang mapagsino ang may-ari ng buong boses na iyon. Mahigit 2 linggo na ang nakararaan, ngunit hindi pa rin na maaaring malimutan ang may-ari ng boses na iyon. Si Obed. Nakangiti ito sa kanya at nakalahad ang isang kamay. Gwapong-gwapo sa suot na dilaw na t-shirt at nakatakin sa itim na maong. Tila bagong paligo pa ito dahil mamasama-sa ang buhok at langhap niyang mabining amoy ng gamit nitong kulong. Bigla siyang napahiya. Naisip agad ang mga kasamahan sa choir na baka nakatingin sa kanya. Pero naisip niyang naghihintay ng kanyang sagot ang lalaki. Kinuha niya ang kamay nito at nakipagkamay siya. "Peace," mahinang sabi niya na halos hindi na marinig. Hinila na agad niya ang kamay sa pagkakahawak ng lalaki at nilikuran na ito. Bahagyang nanginginig ang kanyang katawan nang maupo at magsimulang kumanta ng kasunod na awit. Nakatingin sa kanya ang lahat ng mga kasamahan at pansin niyang nakangiti ang mga mata ng bawat isa. Gusto niyang manliit. Nakatitiyak na siyang katakot-takot na kantsaw ang aabuti niya mamayang matapos ang misa. Nahuli niya si John na nakangiti sa kanya kaya agad niyang pinandilatan ito. Pero mula sa mga sandaling iyon hanggang sa natapos ang misa ay hindi na siya nakakanta ng maayos. Ninenervyos siya dahil pakiramdam niya ay nasa likuran lamang niya si Obed at binabantayan siya. Nananayo kasi ang balahibo sa kanyang batok. Nahihiya naman siyang lingunin ito at baka lalo lang siyang pagtuksohanan. Isa pa'y ayaw din niyang isipin ng lalaki na nasasabik siya dito kahit iyon ang totoo. At kahit inaasahan na niya ang nabigla pa rin siya nang makita ang lalaki sa likuran niya nang matapos na ang misa at may palagay siyang sadyang inaabangan siya nito. Parang gusto niyang manliit. Paano'y napansin niya ang mga kasamahan sa choir na sa halip na mag-alisa na ay buong pagkakatuwang pinaligiran pa sila ni Obed. "Marinya, ipakilala mo naman kami sa kanya," sabi agad ni Henry na isa sa mga mapagbirong miyembro ng choir. "Oo nga naman, Marinya," singit ng kanilang tagapagturo na si Kanita. "Naku ay may itinatago pala sa atin ang babaeng ito. Tita, sige na." Untag ni Joan na agad naman niyang pinandilatan. Hiyang-hiya siya sa mga kasamahan, samantalang si Obed naman ay nangingiti lang. At sa pakiramdam niya ay gustong-gusto nito ang nangyayari. Wala na siyang nagawa kundi ang ipakilala ang lalaki. Siya si Obed. Halos magkandautal na sa pagpapakilala niya kay Obed sa mga kasamahan. Obed, sila naman ang mga kasamahan ko sa choir. At isa-isa niyang sinabi ang pangalan ng mga kasamahan. Game naman na nakipagkamay si Obed sa bawat isa. Nagkakagulo ang mga kasamahan niya. Alam niyang tuwang-tuwa ang mga ito para sa kanya dahil sa biglang pagsulpot na iyon ni Obed. Agad namang humuli ng tugtog na pangkasal sina Henry at Flor. Napasunod na rin ang ibang miyembro ng choir. Agad niyang pinandilatan ang mga ito. "Hoy, baka nalilimutan yung nasa loob kayo ng simbahan," sabi niyang pilit nilalabanan ng pagkapahiya. Natahimik naman agad ang lahat. Pagkuwan ay nagyaya na ang isa sa mga matatanda sa grupo, si Capilar. "Hoy, tayo na kayo at bigyan niyo ng privacy ang dalawang iyan," sabi nito. Pakiramdam niya ay namula siya sa sinabi ni Capilar. Lalo na at nakita niyang nagngitian ng mga kasamahan. Pero nagsimula na maglabasan ito sa simbahan. Naiwan silang dalawa ni Obed. Hindi niya malaman kung paano kikilos sa harap ng lalaki. Hiyang-hiya talaga siya dito. Hindi naman niya ito maaaring ipagtabuyan, napakalaki ng utang na loob niya dito. "Yayayain sana kitang mag-dinner eh," nakangiting sabi ng lalaki. "Saan?"
Mayroon akong nakitang magandang restaurant sa Balanga, sa may Capitol Drive. Paano mo nalaman ang lugar na iyon? Sa kotse na lamang natin pag-usapan. Tena, napalunok siya. Sasama ba si lalaking ito na hindi pa naman niya ganap na kilala? Pero nakakahiya namang tanggihan dahil nga sa tulong nito sa kanya noon. Baka nagbiyahe pa ito ng malayo para lamang siya makita. Isa pa gusto rin naman niyang sumama. Paano ba naman si tatang sa isang napakagwapong lalaking tulad nito? Hey, untag sa kanya ni Obet. Napataas siya ng tingin at nasa lubong ng kanyang mga mata ang mga mata ng lalaki. Noon lang niya natuklasan ang lapit-lapit pala ng mukha nila sa isa't isa. Langhap na niyang mainit na hininga ng lalaki at ang nakapagpaiinit ng samyo ng gamit nitong kulong. Lumakas ang kabog ng kanyang dibdib at naramdaman niyang parang tinatakasan ng lakas ang kanyang mga tuhod. Huwag tayong masyadong magpapagabi ha. Oo naman, sa ano ba ang pinag-aalala mo? Kaya ang lapit-lapit lang naman ang Balanga dito sa inyo. Oo nga naman. Sige, Tena. Muntik na siyang mapapiksin ng hawakan siya ng lalaki sa isang siko. May naramdaman kasi siyang parang maliit na kuryenteng gumapang sa kanyang balat. Pero hinayaan naman niya siyang akayin siya ng lalaki. Sa isang eleganteng restaurant sa Capitol Drive sa Balanga siya dinala ni Obet. Pumwesto sila sa isang pandalawahang mesa sa isang sulok. Very cozy ang ambience ng restaurant na yun at ang romantic atmosphere ay pinatingkad ng isang saxophonist na nasa isang maliit na stage sa isang panig ng restaurant. Si Obet ang hinayaan niyang umorder ng kanilang pagkain. Stir-fried shredded beef with ginger, noodles tossed with meat and vegetables, velvet chicken and mushroom soup, at chilled mixed fresh fruits. Mango juice ang kanyang drinks at beer naman ang kay Obet. Nag-request pa si Obet ng isang flower vase na mayroong 3 red roses. Ang lakas-lakas tuloy ng kabog ng kanyang dibdib. O kumain na tayo, nakangiting sabi ni Obet. Kumain sila. Hindi niya inaasahang magiging very attentive sa kanya. Ang lalaki at napapansin niyang pandalas ang sulyap nito sa kanya. Alam niya dahil pandalas din naman ang sulyap niya sa lalaki. Napakagwapo kasi ng lalaki at ang simpleng pagsulyap dito'y nagbibigay sa kanya ng kasiyahan. Paano mong nalaman ang sa amin? Tanong niya maya-maya nang matagal na silang kumakain. Ibinaba ni Obet ang hawak na baso ng beer. Di ba sinabi mo sa akin na taga-Orani ka? Well, kahapon pa ako dito sa Orani. Nagtanong ako sa opisina ng simbahan ninyo kung may kilala silang Marina na nananahin ng damit ng Berhen. Hayun, nalaman ko na member ka rin pala ng choir kaya doon ako sumimba para makita ka. Taga saan ka ba? Hindi ko na itanong na magkakilala tayo sa Divisoria. Taga Cavite ako, sa Indang. Cavite, gusto niyang mapangiti sa naisip. Imagine dinayo pa siya nito dito para lamang anyayahang mag-dinner. Ang layo mo pa pala. Kung kahapon ka ba dito saan ka tumutuloy? Dito sa Balanga. Naka-check-in ako sa Samat Hotel. Nagkakilala ka dito sa Balanga? Wala. May nakapagsabi lang sa akin na kung bala kong magstay dito sa Bataan, dito ako sa Balanga mag-check-in sa Samat Hotel nga. Bakit may bala ka bang magtagal dito sa Bataan? Ngumiti ito at saka sumubo ng karne. Sinundan niyo ng tungga ng beer. Meron. Bakit? Kinakabahan niyang tanong at na-excite ang kanyang puso sa naiisip na dahilan ng lalaki. Well, mayroon akong mission dito eh. Anong mission? Sa akin na lang muna iyon. Dismayado siya, pero hindi siya nagpahalata. Sumipsi siya ng mango juice sa straw. Kung magtatagal ka dito, paano ang trabaho mo? Wala akong trabaho dito, Marinya. Actually, kararating ko lang galing sa States. Magbabakasyon ako dito ng 1 buwan. At nakakaisang linggo na ako dito. Napatango siya. Marami pa silang napagkwentuhan habang tinatapos nilang pagkain. Matapos kumain ay nagpabalot pa ng pagkain sa Obet para daw may maiuwi siya sa kanila. Nahihiyaman ay hindi siya nakatanggi dahil sa mapilit ang lalaki. Inihatid siya nito sa bahay pero hindi na ito tumuloy pa. Nagpakita lang ito sa mga kasambahay niya at nagmamadali na ring umalis. Pero nagpaalam itong dadalaw sa kanya sa susunod na mga araw. Naagad naman niyang tinanguan. Nang gabing iyon ay mahiga siya ay kinulit siya ng pamangking si Joan. Ano tita, nagtapat na ba siya sa'yo? Tanong nito. Nakaupo dito sa gilid ng kanyang kama habang nagpapalit naman siya ng damit. Tumigil ka nga dyan. Hindi naman nanliligaw sa akin yun eh. Magtatapat. Sus, doon na rin pupunta yun tita. Kita mo nga at sinundan ka pa dito. Ang layo-layo pala ng pinanggalingan. Tita, pag nagtapat huwag mo nang pakakawalan ha. Tse, lumabas ka na nga at hindi ka na nakakatuwa. Tumayo na si Joan at nagmamadali ng lumabas. Nahiga naman siya at hindi niya maiwasang hindi mapaisip nang mapangalala niya si Obet.
Naisip niya ang sinasabi na magtatagal ito sa Bataan. Siya kaya ang dahilan, siya kaya ang misyon nito. Napangiti siya sa isiping iyon at nakausal siya ng dalangin sa mahal na Birhen. Sana siya na ang dahilan ng pagtungo ni Obed sa Bataan. Bandang tanghali ng sumunod na araw ay nagsimula ng magtrabaho si Marinya katulong ang kanyang dit si Minda at ang pamangking si Joan. Kinakabitan nila ng mga bits ang damit ng Birhen. Aligaga siya, pandalas ang sulyap niya sa pinto. Naiisip kasi niyang baka dumating si Obed. Alam na ito ang bahay nila at may sasakyan naman ito kaya madaling-madali siyang madadalaw nito. Hindi naman siguro magtsatsaga. Ang lalaking mahiga na lang maghapon sa kwarto nito sa hotel. At dahil siya pa lang naman ang kakilala nito sa Bataan, tiyak na pupuntahan siya nito para hindi mainip sa maghapon. At iyon ang kinsasabikan niya, ang pagdalaw ng lalaki. Bigla siyang napasigaw. Tinginan sina John at Dit si Minda nang may pag-aalala. Natusok siya ng kalarong. Malalim kaya agad dumugo ang daliri niya. Ano ba ang nangyayari sa babae ka? Tanong ng kanyang Ditsi. Hindi ka nag-iingat. Kumuha siya ng bulak at alkohol at pinahira ng dugo sa daliri. Ay naku Tita Minda, tiyak na iniisip niya si Obed. Singit ni John. Agad niyang pinandilatan ang pamangkin. Sus, totoo naman eh. Kanina pa kita napapansing panay ang tingin sa may pinto. Chismosa ka talaga, sabi niya sa pamangkin at saka nagbalik na sa ginagawa. Kauupo lang na siya namang paghinto sa harap ng gate nila ng isang kotseng kilalang-kilala niyan. Naku, dumating si Myla. Masayang bulalas ni John. Agad niyang kinurot sa singit ang pangangkin. Nakita niyang bumaba sa sasakyan ang lalaki nang ganap nang maitigil ang sasakyan sa gilid ng kanilang bahay. Tumayo na agad siya para ito ay salubungin. Nakangiti na agad ito sa kanya. Magandang umaga, bati nito. Magandang umaga din. Halika sa loob. Isinama niya ito sa loob. Good morning, Joan. Dit si Minda. Bati nito sa dalawang dinatnan sa sala. Kumanti naman ang ngiti ang dalawa. Agad niyang ipinagtimpla ng Diyos ang lalaki. Napasyal ka? Tanong niya nang magbalik na siya sa ginagawa. Wala akong magawa sa hotel eh. Wala rin akong makausap kaya naisip kong pumasyal dito. Hindi ba ako nakakaabala sa inyo? Ay hindi Kuya Obed. Agap ni John na parang gusto pang kiligin sa pagkakatingin sa lalaki. Iyan ba ang damit ng Birhen? Tanong nitong matamang nakatingin sa kanilang ginagawa. Oo, ito yung binili naming tila sa Divisoria. Natatandaan mo? Oo. Ganyan pala iyan. Nagsimba ka kahapon, hindi ba? Nakasuot ng Birhen sa altar, kami ang may gawa niyon. Sino naman ang magpapagawa sa inyo? Kung sino-sino, mayroong taga-ibang lugar pa na nagpapadamit sa Birhen. May isa ring taga-kabilang bayan. Sa Hermosa ang taong-taong nagpapagawa rin, para bang panata na niya. Ganoon pala. Mapaghimala kasi ang patron namin iyan, kaya kilala yan kahit saan. Naku kapag nadayo ka rito kung pista, makikita ko mo kung gaano karami ang taong nagpupunta dito. Pati ka mo taga Maynila nagpapadamit din sa Birhen. Oo, kasi iyon napunta yata dito sa amin at nakasimba. Meron yatang hiniling sa mahal ng Birhen na natupad naman. Kaya ngayon, taon-taon nagpapadamit siya sa Birhen. Napangiti si Obed. Magkano naman ang halaga ng isang damit? Inaabot ng 25,000 pero magandang-maganda na iyon. Katulad niyang ginagawa ninyong iyan, tanong ni Obed na nakatingin sa nakaladlad na damit na nilalagyan nila ng beads. Oo, saglit na nawala ng kribo. Inubos nito ang Diyos. Ang babait naman ninyo. Bukod sa gumagawa na kayo ng damit ng mga santo, kumakanta pa rin pala kayo. Umiti lang siya sa lalaki. Pero mahusay ang inyong choir. Buhay na buhay. Narinig ko kahapon eh. Salamat naman at nagustuhan mo. Sagot ni Dit si Minda. Di palagi din kayo nagpa-practice. Once a week lang. Mamayang gabi nga, may practice kami. Talaga? Oo. Maaari kaya akong sumama sa inyo. Wala rin naman kasi akong gagawin. Mamayang gabi eh. Wala naman akong hilig sa TV. Aba sige, tamang-tama habang naririto ka, sumali ka na sa amin. Kulang na kami sa miyembrong lalaki. Natawa si Obed. Mahilig ako sa kanta, pero yung kanta walang hilig sa akin. Nang magpaalam ito at nangakong babalik sa hapon para sumama sa kanilang practice ng kanta. Gulat na gulat ang mga kasamahan ni Merinya sa choir nang dumating silang magkapatid at si Joan nakasama si Obed. Ang lugar na pagpapraktisa nila ay sa bahay ng tagapagturo nilang si Kanita. Pinagkaguluhan na agad sila ng mga naroon ng miyembro. Katakot-takot na tukso ang inabot niya sa mga kasamahan, lalo na kina
Joanne at Arthur na parehong malapit sa kanya. Pati na si Kanita at ang anak nitong si Karen na siyang tumutugtog sa kanila ay nakasali sa tuksuhan kaya talagang namumula ang kanyang pisngi sa hiya. Si Obed naman ay pangiti-ngiti lang at mukhang enjoy naman sa tuksuhan. Natahimik lang ang lahat nang magsimula na ang practice. Nakisali na rin sa practice si Obed dahil bawat isa'y yumaya ditong sumali ito sa choir habang naroroon ito sa bataan. Katabi niya ang lalaki habang kumakanta sila. Natuklasan niyang maganda pala talaga ang boses nito. Malakas, buong buo at mataas. Lalo tuloy lumalim ang nadarama niya para sa lalaki. Gabing-gabi na nang matapos ang practice. Inihatid silang tatlo ni Obed sa bahay. Pagkababa sa sasakyan, ay pumasok ng bahay. Naiwan silang dalawa ng lalaki sa tabi ng sasakyan. Ayaw mo na bang pumasok para makapagkape? Sabi niya nito. Hindi na, gabing-gabi na eh. Uuwi na lamang ako. Ikaw ang bahala. Mag-iingat ka. Tumango ang lalaki at bago pa niya mahulaan ang sunod nitong gagawin, ay bigla na lamang siyang hinapit sa beko at saka hinadkan sa mga labi. Masuyo pero tumagal at naging mapusok at hindi niya alam kung bakit nawalan siya ng lakas na tumutol. Good night, nakangiting sabi nito ng bitiwan ng kanyang mga labi. Napatangan na lamang siyang bahagyang tumango. Nakahiga na siyang pagkakahalik pa rin ni Obed sa kanyang naisip niya. Hindi niya maaaring itanggi na nasarapan siya sa halik na iyon. Iyon ang kanyang unang halik. At naging napakaganda niyon dahil nagmula sa lalaking unti-unting umuukit ng malalim na lugar sa kanyang puso. Hinaplos niya ang kanyang mga labi at siya'y napangiti. Sana'y maulit muli. Kinalingguhan ay kasama na nilang kumanta sa misa si Obed. 6:00 ang mesa pero 4:00 pa lang ay nasa kanila na ito. Bagong paligo ang lalaki at gwapong-gwapo sa polong puti at itim na pantalon. Kilig na kilig tuloy ang pamangkin niyang si Joan sa lalaki. Nagbibihis na siya nang dumating ang lalaki. Pinanhik siya ni Joan sa kanyang kwarto. Tita, magpaganda ka ng gusto. At nandyan na si my love. Tsaya at bakit naman ako magpapaganda? Pero, kunwari pa si Tita. If I only know, in love ka rin kay Kuya Obed. Tumahimik ka nga. Ay naku, magpatok ka, totoo ka, Tita. Nanunuksong sabi nito at saka nagmamadali ng lumabas ng kwarto. Pero nag-ayos naman talaga siya ng gusto. Gusto niyang maging maganda siya sa paningin ng lalaki. Tumabi sa kanya ang lalaki habang kumakanta sila sa misa. At nang maghawa kami sila ng kamay para sa pagkanta ng ama namin, ay may nararamdaman naman niya ang tila maliliit na kuryenteng iyon na tumulid sa palad ng lalaki. Hindi na niya itatanggi sa sariling nabihag na nga ng lalaki ang kanyang puso. Nang matapos ang misa ay ngiting-ngiti si Obed. Bakit ka nakangiti dyan? Tanong niya dito habang ang mga kasamanay naglilipit ang mga silyang inupuan nila. Masarap palang kumanta sa misa, ano? Nag-enjoy ako. Kita mo na, hindi na ako nagtataka ngayon kung bakit ang sipag-sipag mo dito sa simbahan ninyo. Lumapit sa kanila si Kanita. Naku, may nagbulong sa akin na maganda raw ang pagkakakanta natin ngayon. Sabi ko naman, mayroon kasi kaming bagong miyembro na maganda ang boses. Natawa ng malakas si Obed. Kanita naman, magaling ka lang kasing magturo at mahuhusay ang mga miyembro nitong kwan. Naglapitan na sa kanila ang iba pang miyembro. Pero bago pa sila magkaingay, ay nagyaya na si Marina na lumabas na sila ng simbahan. Sa cider sila lumabas. Pagdating nila sa labas, ay natanaw ni Obed ang Jollibee. Napatingin ito sa mga kasama niya. Mag-Jollibee muna tayo, sabi nito sa lahat. Treat ko dahil isinali ninyo ako sa grupo ninyo. Palakpakan ang lahat. Mabuhay si Obed. Sigawan ng mga ito at naglakad na sila patungong Jollibee. Gabi na rin silang nakauwi. Nang anyayahan niyang magkape ang lalaki bago umuwi, ay nagpaunlak na ito. Niyaya na niya ito sa salas at nagtimpla sila ng 2 tasang kape. Napanhik na agad ang mga kasama niya sa bahay para bigyan sila ng pagkakataong makapag-usap. Ilang saglit na wala silang imik. Nagpapakiramdaman habang humihigop ng kape. Magkaharap sila sa inuupuan. Maya-maya ay bumaling sa kanya. Marinya, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Seryosong pagsisimula nito na nagdulot sa kanya ng kaba. Ayokong matapos ang bakasyon kita dito nang hindi ko nasasabi sa iyo ang sadya ko. Bahagyang napawang ang kanyang mga labi. Nagsimulang malataranta ang kanyang puso. Marinig na ba niya gusto niyang marinig buhat sa lalaki? Lumakas ang kanyang kaba. Gusto kita, Marinya, sabi nitong nakatingin ng diretso sa kanyang mga mata. Hindi agad siya nakasagot. Umurong yata ang kanyang dila dahil sa kaligayahang sumilid sa kanyang puso. Unang kita ko pa lamang sa iyo sa Divisoria.
ay may naramdaman na akong kakaiba para sa'yo. At sa ilang beses na pagkakasama ko sa'yo dito sa inyong lugar, nakatiyak akong ikaw nga ang babaeng matagal ko nang hinahanap. Obet, ikaw ang babaeng gusto kong makasama sa habang buhay. Hindi mo pa ako ganap na kilala. Paano mong nasasabi ang bagay na iyan? Hindi naman mahalaga sa akin ang anumang tungkol sa'yo. Ang mahalaga lang sa akin ay ikaw. Hindi siya nakasagot. Mahal na rin niya ang lalaking ito mula pa rin nung una niya itong makita. At lumalim ang damdamin iyon nang muli niya itong makita at pagkakasama sa kanyang mga pinagkakaabalahan. Tumayo ito at naupo sa tabi niya. Hindi siya tumutol ng gagapin itong isa niyang kamay at masuyong pisilin iyon. Ito ang sinasabi kong misyon sa iyo, ang mapaibig kita. Mahal mo rin ako, hindi ba? Iyon ang nararamdaman ko sa tuwing magkasama tayo. Napalunok siya. Malapit na palapit sa kanyang mukha ng lalaki. Langhap niyang mainit itong hininga at ang masculine scent na gamit nitong kulong. Ba't hindi pa kita ganap na kilala? Nasabi niya. Duminang pagkakapisil nito sa kanyang palad. Binata ako, Marinya. Handa ako itong patunayan sa iyo kung sasama ka sa akin sa amin sa Cavite. Ipapakilala kita sa mga kamag-anak ko. Sila ang magsasabi sa iyo ng tunay kong estado. Hindi na kailangan pang sumama ako sa iyo, Obet. Naniniwala naman ako sa iyo Nababasa ko sa mukha mo ang katapatan ng mga sinasabi mo. Napangiti si Obet. Itinaas ito ang kamay niyang hawak nito at dinala sa mga labi. Masuyong hinadkang iyon. I love you, Marinya. Sabihin mong mahal mo rin ako. Tumitig sa kanya ang lalaki. Obet, please say it, sweetheart. Say that you love me too. I love you too, Obet. Sa katuwa ay bigla na lamang siniyakap ng lalaki at hinadkan sa mga labi. Gusto niyang tumutol pero tulad ng unang hadkan siya ng lalaki, ay nawalan siya ng lakas na gawin iyon. Nagpaubaya siya at ninamnamang tamis ng halik na dulot ng mga mapupusok na labi ng lalaki. Nang magpaalam sa kanya ang lalaki ay itid niya ito hanggang sa kotse nito. Bago ito sumakay sa kotse nito, hinawakan ng isa niyang kamay. Magkano nga kamo ang nagagastos sa isang damit ng berhen? 25,000. Maganda na iyon. Bakit? Magpapagawa ako ng isa. Ipinagkaloob na kasi niya sa akin ang hiling ko Anong hiling mo? Na mapaibig kita. Napangiti siya. Muli na naman siyang binigyan ng lalaki ng isang mainit na goodbye kiss. Pagkawan ay lumula na ito sa kotse. Mag-iingat ka. Bili niya rito. Sabado ay lumuwas sila ni Obet sa Maynila para mamili ng tela at mga gagamitin na damit ng berhen na ipagagawa ni Obet. Malapit na kasing matapos ang kasalukuyan nilang ginagawa at desidido na talagang magpagawa si Obet. Hindi na niya isinamang pamangking si John kahit nagpipilit itong sumama. Nagdahilan na lamang siya pero ang totoo'y gusto lamang niyang magkasarili na sila ng matagal ni Obet. Ewan ba niya kung bakit mula nang sagutin niya ang lalaki ay palagi na lamang siyang nananabik na makita ito at makausap. Kung maaari nga lamang na sa kanila na niya patigilin ang lalaki upang lagi na itong makasama ay ginawa na sana niya. Pakaramdaman niya kay Obet ay ganun din ang nadarama para sa kanya. Mula kasi nang sagutin niya ito ay halos maghahapon na talagang nakatambay sa kanya. Binabantayan siya sa pananahin ng damit ng berhen at kahit saan sila may lakad ng choir kasama ito para bang ayaw ng mahiwalay pa sa kanya. Natulutol itong napapamahal sa kanya. Sa ibang pwesto na sila naghahanap ng kailangang tela. Hindi na sa pwestong bilhan nila nang madukutan siya dahil nag-aalala siyang baka natatandaan pa ang mukha niya doon. Nahihiya siya. Isa pa'y ayaw niyang maalala pa ang nangyari. Nakakita naman sila ng isang pwesto na mas maraming pagpipilian. Tamang-tama naman dahil gusto niyang maging magandang-maganda ang damit na ipapagawa ni Obet. At talagang pag-aagandahin niya yun dahil malaki ang kaugnayan sa kanya ng damit na iyon. Maaga nilang natapos ang pamimili. Nagmerienda lang sila at saka siya niyaya ni Obet sa Cavite. Ipapakilala daw siya sa mga kamag-anak nito. Pumayag naman siya dahil maaga pa naman at may dala naman lang silang sasakyan. Natutuwa nga siya dahil ipapakilala na siya ng kasintahan sa mga partidos nito. Ibig sabihin talagang tapat ang hangarin nito sa kanya. Nalaman niyang nasa state na palang lahat ang buong pamilya ni Obet, ang ama at ito nito at ang 4 pang kapatid. Tanging mga kamag-anak na lang talaga nito ang pupuntahan nila sa Indang Cavite. Sa isang malaking bahay malapit sa plaza ng Indang Silang Mantong, maganda ang bahay bagamat at halatang luma na ito. Yun daw ang bahay ni na Obet, pero ang nakatira na ngayon ay ang pamilya ng tiyuhin niya. Nakatawag na pala doon si Obet bago pa man sila umalis ng Bataan, kaya pagdating nila doon ay maraming pagkain nakahanda para sa kanila. Tamang-tama naman na oras ng tanghalian sila nakarating doon.
Ipinakilala siya ni Obet sa tiyo Oscar nito at tiya Bebang at sa 3 anak ng mga ito. Pagkuway sabay-sabay na silang nagsilulok sa hapag. Mga espesyal na putahe ang inihanda para sa kanila. Steamed lapu-lapu with carrots and mayonnaise. Nilagang baka na buhat pa sa Tagaytay at sariwang lumpiang ubod. May sari-saring minatamis at iba't ibang prutas na napapanahon. O kumain ka ng kumain, Merinya. Sabi ng tiyo Oscar ni Obet sa kanya. Talagang ipinahanda ni Obet ang mga yan para sa'yo. Mayroon ng mga nasa Tupperware niyan para may iuwi mo sa inyo at nang makatikim naman ang mga kasama mo sa bahay. Dagdag ng tiya Bebang nito. Naku, maraming salamat po. Sagot niyang nakikimi. Kaya naman pala ayaw nang bumalik ni Kuya Obet dito sa Indang eh. May pinagkakaabalahan na doon sa Bataan. Biro ng isang anak na babae ng mag-asawa na ikinapamula niya. Saka mahusay pipili si Kuya. Ang ganda-ganda ni Ate Merinya. Dagdag ng isa pang pinsang babae ni Obet. Napatawa si Obet. Kayo ha, mukhang inuuto ninyo ako. Hayaan ninyo at bago kami mulis ay may ibibigay ako sa inyo. Napapalakpak sa katuwa ng dalaga. Matapos silang kumain ay isinama sila ni Tio Oscar sa isang maluwang. Nabakura na pagawaan pala ng mga native sala set, mga silyang yantok, center table, magazine rack at iba pa. Ang gaganda, bulalas nilang ipakita sa kanya ni Obet ang mga tapos ng produkto. Ine-export ang mga yan sa States. Sabi nito sa kanya, iyan ang negosyo ng pamilya namin sa States, mga furnitures, yung mga wooden steel furnitures, daw na namin ginagawa sa US, pero itong mga ratan dito, at si Tio Oscar ang namamahala dito, ipinadadala nila lamang sa States. Mabili naman ang mga ito sa US, hindi lang sa US, hanggang sa Europe at Canada, may nabili ang mga iyan. Marami na nga kaming outlet sa Europe eh. Di ba mahal ang mga iyan? Oo, pero mayayaman naman ang mga tao sa US eh. Pagkuwanay din nila sila ng Tio Oscar sa orchidarium nito. Kanila din daw dati ang mga orchids na yun, pero napalaki at napadami ng mag-asawang Oscar at Bebang nang maiwan ang mga ito sa ngayon ay pinagkakakitaan din ng malaki ng mag-asawa. Ikaw ba'y mahilig sa orchids sa Merinya? Tanong sa kanya ng tiyuhin ni Obet. Hala, mamili ka na ng gusto mo at nang may mauuwi ka sa inyo. O pili ka na, sabi sa kanya ni Obet. Wala naman akong paglalagyan yan sa amin eh, pero hihingi na rin ako at ipapasalubong ko sa kaibigan ko. Sinong kaibigan? Si Brother Pablo. Brother Pablo? Kumunot ang noo ni Obet. Bahagyang tumimong pagkakatingin sa kanya. O huwag kang magselos. Matalik kong kaibigan iyon na mahilig maghalaman. May asawa na iyon. Nawala ang pagkunot ng noo ng lalaki. Akala ko'y kung sino na eh. Siloso ka pala. Mahal lang kita at ayokong may iba ka pang lalaking pag-uukulan ng pansin. Napangiti siya at saka namili sa mga hihinging orchids. Nang umuwi sila ay pinauwian pa siya ng ulam at mga minatamis. Nang mag-asawang Oscar at Bebang, masayang-masaya sila dahil kahit paano nakilala niya si Obet at napatunayan din niyang mahal talaga siya ng lalaki. Akala ni Merinya ay pawang kaligayahan na lamang kanyang malalasap sa pag-ibig na yun ni Obet sa kanya. Ni minsan na hindi sumagi sa kanyang isip na ang pag-ibig din palang iyon ang magbibigay sa kanya ng isang matinding kalungkutan. Isang araw iyon ng linggo, matapos nilang kumanta sa misa, ay niyaya siyang muli ni Obet na mag-dinner sa eleganteng restaurant na yun sa Balanga. Mayroon daw mahalagang sasabihin ito sa kanya. Tulad ng dati ay nag-request si Obet ng bulaklak para sa kanilang mesa. Diced chicken with chilies, stir-fried summer vegetables, at sweet corn and prawn soup ang in-order nila. Tulad ng dati mango juice at beer ang kanilang drinks. Matagal-tagal na silang kumakain na magtanong siya sa lalaki. Ano ka mo yung mahalagang sasabihin mo? Uminom muna ng tubig si Obet bago nagsalita. Tumawag kasi si Papa sa akin at 2 linggo na lang ang ibinibigay niya sa akin para manatili dito. Napahinto siya sa pag-nguya at napatitig sa mukha ng kasintahan. May mga gabago raw kasi kaming outlet na bubuksan sa Switzerland at Germany kaya kailangan na ako doon. Aalis ka na? Tanong niyang kinakabahan. May malalim na lungkot na agad lumukob sa kanyang buong pagkatao. Tayo ang aalis. Tayo? Oo, tayo. 2 weeks pa ako dito kaya maaari pa tayong magpakasal. Pwede ko pa sigurong hustuhin 1 buwan ako dito para kahit paano ay may preparasyon tayo. Kasal? Oo, kasal. Bakit parang gulat na gulat ka? Pero Obet, mahigit 2 linggo pa lamang tayong magkasintahan. Kasal na agad ang sinasabi mo. Ngumiti si Obet. Pagkuwan ay sumubo. Sumipsip naman siya ng mango juice sa straw. Sweetheart, nasa tamang edad na naman tayo eh. Saka mahal natin ang isa't isa.
Palagay ko naman ay hindi na kailangan pa ng mahabang engagement. Doon din naman tayo patungo. Hindi siya nakakibo. Bakit ayaw mo pa bang magkaroon ng sariling pamilya? Gusto. Hayo naman pala eh. Di ba kasal na tayo? Natigilan siya. Hindi naman kasi ganun kadali ang hinihingi ng lalaki. Maraming dapat isaalang-alang. Kahit paano naman ikilala mo na ako. At alam mo naman sa inyo na magkasintahan tayo. Kaya wala nang makapagsasabing biglaan naman ang pagpapakasal natin. Oh, Beth, mahal mo ako, hindi ba? Oo naman. Oo, yun naman pala eh. Huwag mong sabihin may duda ka ba sa pagmamahal ko sa'yo. Wala naman. Kaya lang ay ano, kapag ba nagpakasal tayo, isasama mo ako sa States. Natural. Asawa na kita kaya dapat lang na magkasama tayo. Madali naman yun dahil US citizen ako. Kami ng buong pamilya namin. Muli na naman siyang natigilan. Bakit ano ba ang problema? O ba't hindi ko basta-basta maiiwan ang mga gawain ko dito? Aling mga gawain? Yung pananahi ko ng damit ng berhen at yung pagkanta ko sa choir, yun lang hindi mo maiiwan. O ba't huwag mong nilalang iyon? Bahagi na yun ng buhay ko. Maliit pa lamang ako'y nananahin ako ng damit ng berhen at matagal na rin akong member ng choir ng simbahan. Sweetheart, alangan namang ako ang magstay dito sa Bataan. Nasa state ang trabaho ko. Hindi na siya nakasagot. Ilang saglit at tahimikan ang namagitan sa kanila. Okay, sige, bibigyan muna kita ng 1 linggo para pag-isipan. Ang sinabi ko, please mag-isip kang mabuti, sweetheart. Bagya na lamang siyang tumango. Nang matapos silang kumain ay nagyaya na siyang umuwi at sa kauna-unahang pagkakataon mula nang magkakilala sila ni Obet ay noon lamang sila nawala ng imikan habang magkasama sa sasakyan nito. Nakarating sila sa kanila nang halos walang namagitang usapan sa kanila at higit na nakalungkot sa kanya ay nang magpaalam ng umuwi si Obet nang hindi man lamang siya binibigyan ng goodnight kiss. Malakas ang kabog ng kanyang dibdib nang mahiga siya ng gabing iyon. Nag-aalala siyang nagdamdam sa kanya si Obet. Natatakot siya at bigla siyang nag-alala na baka maging daniyo upang mawala sa kanya ang lalaking mahal niya. Hindi agad nakatulog si Marinya ng gabing iyon. Naiisip niya ang pagyaya sa kanya ni Obet ng kasal. Gustong-gusto niya iyon. Gustong-gusto niyang makasal kay Obet. Ngayon lamang siya nagmahal ng ganito sa isang lalaki at gusto niyang humantong sa altar ang pagmamahal niyang ito kay Obet. Yung bago-bago pa lamang silang magkasintahan ay pakakasal na agad ay hindi naman talagang problema sa kanya. Madali naman niyang makukumbinsi ang kanyang pamilya na payagan na siyang magpakasal. After all, tama si Obet na nasa edad na silang pareho. Ang mahirap lang talaga ay yung isasama na siya ni Obet sa States pagkatapos ng kanilang kasal. Iyon ang isang malaking problema. Parang hindi niya kayang iwanan ang pananahin ng damit ng berhen, pati na rin ang pagkanta sa simbahan. Para bang may isang malaking bahagi ng kanyang buhay ang mamamatay kapag iniwan niya ang mga iyon. Nakatulog siya ng iyon ang iniisip at wala siyang naisip na solusyon. Ang mga katanungan ay tiling mga tanong na walang sagot. Naging kapuna-puna tuloy ang pagiging matamlay niya ng mga sumunod na mga araw. At higit pang nakatamlay sa kanya ay ang hindi pagdalaw sa kanya ni Obet. Marahil ay binibigyan siya talaga ng panahong makapag-isip sa proposal nito. Napansin niyo ng kanyang date si Minda at ng pamangking si Joan. 3 araw na yatang hindi nadadalaw si Obet. Puna ni si Minda habang nananahi sila ng damit ng berhen. Oo nga, tita. Nagkagalit ba kayo, tita? Tanong ni Joan. Hindi. Sagot niyang pilit giging kaswal ang boses. Iniiwas din niya ang mga mata sa dalawa. Baka busy lang siya kaya hindi nakakadalaw. Busy? Ano naman ang pagkakabisihan niya noon sa balanga? Wala namang kakilala doon iyon. Saka sa tingin ko gaano man kabisi yun. Hindi maaaring hindi pupunta dito. Yun para makita ka, tita. Baka nasa Cavite. Sabi niya at saka tumayo. Magkakape lang ako. Sabi niya para makaiwas na lamang sa pag-uusisa ng kapatid at pamangkin. Nag-aalala siyang baka siya mapaiyak kapag nagpatuloy pa ng pag-uusisa ang mga ito. Nasanay na kasi siyang palaging naroon si Obet. Nakabantay sa kanila habang nananahi sila. Kasama nila sa practice at sa pagsisimba kung hapon na ordinaryong araw. Ang 3 araw na hindi nito pagdalaw sa kanya ay parang pumapatay ng unti-unti sa kanya. Nahihirapan siya. Nakahinga lamang siya ng maluwag nang sumapit ang linggo at dumating si Obet sa kanila. Sumama ito sa kanilang pagkanta sa misa at saka siya muling niyaya sa restaurant na 2 beses na nilang nakainan. Doon habang kumakain sila ay inungkat na naman ng lalaki ang tungkol sa kasal. Tumawag uli si Papa Sweetheart. Talagang pinababalik na niya ako sa States dahil sa negosyo. Kailangan ko nang malaman ang sagot mo. Pakakasal ka ba sa akin o?
Nagbaba siya ng tingin. Ang totoo ay wala siyang nabuong pa siya sa loob ng 1 linggong palugit na ibinigay nito sa kanya. Sweetheart, untag ni Obet. Tumingin siya sa lalaki. Obet, mahal kita, alam mo iyan. Ikaw lamang ang lalaking talagang minahal ko ng tunay. Kaya lang, hindi kumibo si Obet. Nanatili lang itong naghihintay sa kanyang sasabihin. Kaya lang ay hindi pa ako handang iwan ang mga gawain ko dito. Sweetheart, sinabi ko na sa iyo, malaking bahagi ng buhay ko ang pananahin ng damit ng berhen at ang pagkanta. Lahat siguro ay maiiwan ko para sa iyo, pati ang aking ina at mga kapatid, pero ang mga gawain ko sa aming simbahan. Hindi nakakibo si Obet. Napansin niya ang pagdidilim ng mukha nito. Obet, unawain mo sana ako. Tinampot ni Obet ang kanyang beer sa lata. Tinunggayon at pinangalahati ang laman. Bahagyang matalim ang mga tanito nang ilapag ang lata. Ganito na lamang, Marinya. Bukas luluwas ako ng Maynila at aayusin ko ang mga dapat ayusin sa pagbabalik ko sa States na kasama ka. Sa Cavite na ako tutuloy. 2 linggo ako doon. Hindi halos siya humihinga habang nakikinig sa sinasabi ng lalaki. Sa 2 Sabado babalik ako dito at doon ako matutulog sa Samat Hotel. Kinabukasan linggo, hihintayin kita sa umaga sa hotel at sabay tayong aalis patungong airport. Gabi ang magiging flight natin. Obet, hihintayin kita sa umaga ng linggo. Kapag hindi ka dumating, ibig sabihin, ayaw mong sumama sa akin. At ito na ang magiging huli nating pagkikita. Nakagat niya ang mga labi, parang gusto niyang maiyak. Kapag sumama sa akin, doon na lang muna tayo magpapakasal sa States at kapag nabuksan na ang mga outlet namin sa Switzerland at Germany, babalik tayo dito para magpakasal sa simbahan. Hindi na naghintay ng sagot niya si Obet. Matapos kumain ay initin na rin siya nito. Habang danay pansin niyang malungkot ang mukha ng kasintahan. Alam niya ang dahilan niyon ay ang hindi pa niya pagsagot ng positibo sa gusto niyang mangyari. Nahihintay siyang hinadkan si Obet bago ito sumakay sa kotse pa uwi. Pero hindi siya hinadkan ito. Pakaramdam niya nagdaramdam ito sa kanya dahil sa pangtangin niyang magpakasal at sumama dito. Gayon pa man sinabihan pa rin niya itong mag-iingat sa pagmamaneho at iniwan na siya ng lalaki. 1 lingkong singkad ang hindi dumalaw sa kanya si Obet. Hindi naman talaga siya umaasa dahil alam niyang nasa Cavite ito. Hanapan nga ng hanapan sa kanya ang mga kasamahan sa choir nang sumapit ang linggo na wala ang lalaki. Katakot-takot na kantsaw ang inabot niya sa mga kasamahan sa choir. Nakisakay na lamang naman siya sa mga kantsawan. Kung siseryosohin kasi niya ay baka siya ay mapaiyak. Wala naman kasing nakakaalam sa mga kasamahan niya sa choir ng tungkol sa hinihingi sa kanya ni Obet. Wala siyang pinagsasabihan kahit ang kanyang ditsi at pamangkin. Kahit panay ang tanungan sa kanya kung bakit hindi dumadalaw si Obet at kung bakit parang lagi siyang maiiyak, ay wala siyang pinagsasabihan ng kanyang nararamdaman. Nang matapos ang 1 linggo ay nagsimula na siyang kabahan. Ibig kasing sabihin ay 1 linggo na lang at darating ng araw na kailangan niyang magpasya kung kasasama ba siya kay Obet o hindi. Isang umaga ay nagtungo siya sa kaibigan niyang si Brother Pablo. Kasamahan din niya ito sa simbahan at dati ring member ng choir. Hindi na nga lamang nakapagdadalo dahil nagkaroon ng alagain. Malapit niya itong kaibigan at dito'y na ilalabas niya ang kanyang mga problema, kahit pa personal na problema. Ito ang naisip niyang pagtapatan ng kanyang dinadala sa dibdib. Agad siyang dinala ni Padre Pablo sa teres sa tinahinan ng merienda. Nagpapasalamat siya na natutulog ang batang alaga nito kaya naharap agad siya nito. Wala itong kasama sa bahay kundi ang batang natutulog. Ang asawa nito'y nagtinda sa palengke. Sa pagitan ng mga hikbi ay nasabi ni sa lalaki ang kanyang problema. Mahal mo naman pala siya bakit ayaw mong sumama sa kanya? Tanong ni Brother Pablo matapos ang kanyang pagsasalaysay. Kasi nga'y ayaw kong iwan ang pananahin ng damit ng mahal na berhen. Yun lang pagkanta sa choir, maaari kong iwan yun Pero yung pananahi, bakit naman hindi mo maiwan yung pananahi? Naipangako ko na kasi sa mahal na berhen na hanggat malakas ako't malinaw ang mga mata ko, mananatili akong mananahin ng kanyang mga isusuot. Napailing si Brother Pablo. Natatakot ka bang baka magdamdam sa iyo at magalit ang mahal na berhen kung iiwan mo ang pananahin ng damit niya at mag-aasawa ka? Hindi siya nakasagot. Nagbaba siya ng tingin. Marinya, hindi ka dapat mangamba. Mauunawaan ka ng mahal na ina. Para ano't naging ina natin siya kung hindi siya makakaunawa. Hindi makasarili ang mahal na berhen para hadlangan ang iyong kalagayahan. Hindi pa rin siya nakakibo. Saka hindi rin naman magugustuhan ng mahal na berhen na patuloy kang naglilingkod sa kanya. Pero malungkot ka naman. Ang bawat inay naghahangad ng kaligayahan para sa kanyang mga anak. Ganon din ang mahal na berhen. Mahal ka niya at hangad din niya ang iyong kaligayahan. Alam ko naman iyon, Pablo. Kaya lang yung pananahi kasi ng damit ng berhen, parang iyon na ang buhay ko
Pag inilis mo sa akin yun, para na rin inilisan mo ko ng buhay. Nauunawaan ko ang gusto mong sabihin. Natatandaan ko nga noon na may nagsabi ng ganito tungkol kay Vilma Santos. Alisin mo kay Vilma ang pag-aartista at mamamatay siya. Dahil ang pag-arte ang buhay. Kaya lang ang tanong ko sa'yo, magiging maligaya ka pa ba kung mawawala sa'yo si Obet? Hindi siya agad nakasagot. Alam ko kung gaano mo kamahal ang lalaking iyon. Humigop siya ng kape at saka sumubo ng kalamay. Alam niya ang sagot doon. No, hindi na siya magiging maligaya kapag nawala sa buhay niya si Obet. Baka nga hindi niya makaya. Pero nananalig naman siyang tutulungan siya ng mahal na birhen para makalimot. Para bumalik sa normal ang kanyang buhay kapag iniwan na siya ni Obet. Matagal din silang nag-uusap ni Brother Fabro. Marami itong ipinayo sa kanya na nagustuhan niya. Gayunman, nang magpaalam siya dito, mayroon na siyang isang matibay na desisyon sa kanyang dibdib. Hindi siya sasama kay Obet. Nanaginip siya ng gabing iyon. Namamangka daw sila ni Obet sa ilog. Niyaya siya nitong mamasyal para maiba naman daw ang kanilang pamasyal. May baon silang isang basket ng mga pagkain, chichirya at inumin. Maliit lang ang bangka na inarkila ni Obet, pangdalawahang tao lamang. Si Obet ang sumasagwan. Mabagal lang naman ang pagsagwa ni Obet, para ba silang namamasyal sa liwanag ng buwan. Maganda ang paligid dahil sa pangpang ay maraming mga halamang namumulaklak ng iba't ibang kulay. Masaya silang nagkukwentuhan ni Obet nang habang nagpapaikot-ikot sila sa lugar na iyon na walang katao-tao, kundi silang dalawa lang. Ano ba't maya-maya ay may isang malaking galamay ng pugita ang bigla na lamang kumalawit sa tagiliran ng kanilang bangka. Napasigaw sa pot, pero si Obet ay hindi naman nawala ng presence of mind. Agad nitong hinampas ng sagwan ang galamay ng pugita, hagdatli naman itong naputol. Nakahinga siya ng maluwag at inakala niyang nagligtas na sila. Pero bigla na lamang na may dalawang galamay ng pugita ang lumitaw sa tubig at agad na puluputan sa mga iyon si Obet sa leeg na at katawan. Nagpumigla si Obet ngunit dalawa pang galamay ng pugita ang lumitaw at pumulupot lalo kay Obet. Nagpumigla si Obet pero wala itong nagawa dahil 4 na galayma may na ang nakapulupot dito. Nabitiwan nito ang sagwat ang tahulog yun sa tubig. Wala naman siya nagawa kundi dahil sa takot. Maya-maya ay nila na ng pugita si Obet at nahulog ito sa tubig. Nagpupumiglas pa rin si Obet at humihingi ng tulong sa kanya, ngunit wala naman siyang magawa. Hanggang sa makita na lamang niya unti-unti nang lumulubog sa tubig ang lalaki. Napasigaw na siya ng sunod-sunod. At noon niya naramdaman ang malalakas na pagyugyug sa kanyang balikat na ikinagising niya. Ang kanyang ditsiminda ang kanyang nadilatan. Humihingal siya parang pagod na pagod. Ano ba ang napanaginipan mo at sigaw ka ng sinaw? Tinatawag mong pangalan ni Obet. Napabangon siya at naupo sa kama. Naupo na rin si Ditsiminda sa gilid ng kanyang kama. Napakasama ng panaginip ko. So Obet raw kinuha ng pugita. Sus, akala ko naman ay kung ano na. Ditsi, paano kung hindi sisigaw ay kinuha nga ng pugita sa akin si Obet? Ibig sabihin mawawala na siya sa akin. Kabaligtaran nga ang panaginip eh. Hindi mawawala si Obet sa'yo. Sukat doon ay napabulalas na lang siya ng iyak. Nagtatakang napatingin sa kanyang kapatid. Anong nangyayari sa'yo? Bakit ka umiiyak? Sa halip na sumagot ay bigla na lamang siyang yumakap sa kapatid at nag-iiyak sa balikat nito. Inilayo siya ni Minda sa katawan nito. Bakit ka ba umiiyak? May problema ka ba? Lalo na siyang napaiyak. Tumahan ka nga at baka marinig ka pa ni Nainang at kung ano pa ang isipin. Alam mo namang may sakit iyon. Biglang humina ang kanyang pag-iyak. Hinawakan siya ni Minda sa braso. Sabihin mo nga sa akin kung ano ang iniiyak mo. Sige na at baka may maitulong ako sa iyo. Tungkol ba kay Obet? Marahan siyang tumango. Ano ang tungkol kay Obet? Napilitan na siyang sabihin ang tungkol sa pagyaya sa kanya ni Obet na pakasal at isama sa state. At ang parang pagtanggi niya dahil hindi niya maiwan ang pananahinang damit ng berhen at pagkanta sa choir. Kilala sa napatingin sa kanya si Ditsiminda. Niyayaya ka na niyang pakasal. Hindi ba napakaabaga para magpakasal kayo? Wala pa kayong isang buwang nagiging magkasintahan ah. Palis na nga kasi siya Ditsi kaya gusto niyang bago siya magbalik sa state ay makasal na kami. Saka tama na siya na nasa edad na kami para lumagay sa tahimik. Hindi nakakibo si Ditsi Minda. Napahikbi na naman siya. Nahihirapan talaga siya sa sitwasyon. Gusto niya si Obet. Gusto niya magpakasal dito pero hindi naman niya maiiwan ang kanyang mga gawain sa simbahan. Ano ba talaga ang nasa loob mo? Maya-maya ay tanong ni Ditsi Minda. Gusto kong magpakasal sa kanya pero ayaw kong sumama sa kanya sa Amerika. Hindi naman maaari ang ganyan. Pakakasakal ka sa kanya pero hindi ka sasama. Bakit ka pa magpapakasal? Siyempre asawa mo na yan kaya hindi maaaring hindi ka sasama sa kanya. Tumitig siya sa mukha ng kapatid. Ikaw ba, Ditsi? Ano sa palagay mo ang dapat kong gawin? Matagal bago nakasagot ang kanyang Ditsi.
Ang totoo, malulungkot ako kung sasama ka sa kanya. Kaming lahat dito sa bahay malulungkot kung aalis ka. Pero alam ko namang magiging maligaya ka sa piling ni Obet. At alam ko rin kung mawawala siya sa iyong buhay, malulungkot ka ng gusto. Kaya kung ako ang tatanungin mo, magpapakasal na sa kanya at sumama ka. Paano ang pangako ko sa mahal na birhen na habang malakas ako't kaya ko, ay ako ang mananahin ng kanyang mga damit? Mauunawaan ka ng mahal na birhen. Saka narito naman akong maiiwan para ipagpatuloy ang pananahi. Ayusin mo ang sarili mo. Alisin mo ang mga agam-agam sa puso mo. At pakasal ka sa lalaking iyon. Alam ko liligaya ka sa kanya. Pagkatapos ng pag-uusap nilang iyon sa kanyang ditse, ay nakatulog na siya ng maayos. Dahil gusto talaga niyang mawala ang mga agam-agam sa kanyang puso, ay binuksan na niya sa mga kasama ng problema niya kay Obet. Bagaman at sa mga sinabi sa kanya ng Brother Pablo at Ditsi Minda, ay kumbinsido na siyang dapat siyang magpakasal na kay Obet at sumama dito. Gusto pa rin niyang makatiyak na tama ang kanyang gagawin. Gabi iyon at katatapos lang nilang mag-practice sa kanta at nagkakainin na sila. May nagdala kasi ng malagkit at manok kaya mabilis iyong nagawang lugaw. Sina Webs at Kataling ang nagluto. Huwag ka nang mag-aling lang magpakasal sa kanya, Merinya. Sabi agad ni Kasoli na isa sa mga matatanda sa grupo. Ang totoo ay malaking swerte na ang dumating sa iyo. Dahil nakatagpo ka ng isang tulad ni Obet. Oo nga naman, Merinya. Segunda ni Lisa. Sa tingin naman namin kay Obet ay mahal na mahal ka. Nakasal ka na sa kanya at sumama ka sa Amerika para may magpapadala naman sa amin dito ng mga chocolates. Tawanan ang lahat. Isa pa kapag nasa States ka na, makakatulong ka na dito sa inyo. Negosyante pala yang si Obet, singit ni Nitz. Halos lahat ng naroon ay nagsalita at nagbigay ng payo sa kanya. At wala isa man ang nagsabing huwag siyang pakasal kay Obet. Lahat ay sang-ayon. Kaya naman ang gabing iyon na mahiga siya sa maluwag na ang kanyang dibdib. Buo na ang kanyang desisyon. Sasama na siya sa lalaki sa States. Nakatulog siyang may ngiti sa mga labi. Nang sumapit ang Sabado ay nagpasama siya kay Joan na mamili ng mga personal na gamit na dadalhin niya sa pag-alis. Sa SM San Fernando, Pampanga sila nagtungo para mamili. Tita, bakit mamimili ka pa? Pupunta ka naman sa Amerika. Sana doon ka nalang bumili ng mga personal mong gamit. Sabi ni Joan habang namimili sila ng mga pambahay. Doon magaganda pa ang mabibili mo. Nakakahiya namang kabago-bago ko doon ay magpapabili na agad ako ng mga gamit ko kay Obet. Bakit naman ay mag-asawa na kayo? Kahit na, ayoko namang may masabi sa akin ng pamilya niya. Kung sakali pag naka-adjust na ako sa buhay doon, maghahanap ako ng trabaho para na may pambili ako ng mga pangangailangan ko. Saka para na rin makapagpadala ko ng pera dito sa inyo. Sa bagay nga tita, madali naman daw magkaroon ng trabaho doon malaki pa ang sweldo. Sa bagay nga tita, madali naman daw magkaroon ng trabaho doon malaki pa ang sweldo. 2 house dress na parehong bulaklakin ang napili niya, isang dilaw at isang light blue na dominant color. Tumingin din siya ng bag na paglalagyan niya ng dadalhin gamit. Mahigit ding 3 oras silang nag-iikot sa loob ng mall bago nila nabili ang lahat ng mga ilista niyang bibilhin. Pagkuhan ay nagmerienda sila sa Jollibee. Habang kumakain sila ay nagtanong si John, hindi ba ngayon babalik si Obet sa Balanga, tita? Mamayang hapon siguro ay nandiyan na siya. Bukas ng umaga ang alis namin sa Bataan at gabi ang flight namin. Anong nararamdaman mo ngayon, tita? Sumipsip muna siya ng soft drinks sa straw bago sumagot. Masaya, syempre excited. At alam mo ba ngayon ko lang na-realize na hindi nga pala ako dapat na magkaroon ng pangambang iwan ko man ang pananahinang damit ng mahal na birhen kasi alam kong siya ang nagbigay sa akin ng lalaking mapapangasawa ko. Ngumiti si Joan. Ako rin, naniniwala, tita. Hindi nagkataon lang ang pagkikilala ninyong iyong dalawa sa Divisoria. Natitiyak kong iyon ay sinadya. Si Obet ay regalo sa iyo ng mahal na birhen dahil sa ginawa mong paglilingkod sa kanya. Nasisihan siyang napatango. Hapon na nang magpasya silang umuwi at habang sakay sila ng bus pa uwi parang lumulutang sa alapaap ang pakiramdam ni Merinya. Bukas ay magkakasama na sila ni Obet at hindi na magkakahiwalay pa. Kita kong dumating na si Obet, tiyak na pupunta yun sa atin. Bakit pa siya pupunta? Siyempre para malaman niya kung sasama ka o hindi. Saka sa tagal ninyong hindi nakikita, tiyak na sabik na yun sa'yo. Napalangiti siya. Sana nga ay dat niya naghihintay sa kanya ang kasintahan sa bahay. May dinatnan nga sila na naghihintay sa kanya sa bahay. Pero hindi si Obet, kundi isang magandang babaeng buntis. Mamula-mula ang buhok ng babae at napakakinis ng kutis nito. Matangkad at kahit mayroon ng umbok ang tiyan, ay halata pa rin magandang magdala ng damit. Makurba ang katawan ng babae. Kita yun kahit buntis na ito. Matapang nga lamang ang bukas ng muka.
siguro dahil sa makapal na makeup. Kanina pa raw naghihintay sa kanya ang babae ayon sa kanyang date si Minda na agad na sumalubong sa kanila nang makita silang bumaba ng tricycle. Napansin niyang biglang lumungkot ang mukha ng babae nang makita siya, para nga itong mapapaiyak. Naupo siya sa silyang kaharap ng inuupuan ito. Ilang saglit silang nagpakiramdaman ng babae. Gusto niyang magsalita pero hindi naman niya maisip ang sasabihin. Hindi naman kasi niya kilala ito. Ngayon man ay kaba na unti-unting gumapang sa buo niyang pagkatao. Ikaw si Merinya. Maya-maya ay tanong ng babae sa kanya sa mahinang boses at bahagyang gumagalgal. Ako si Gina. Bahagya siyang tumango. Girlfriend ako ni Obet. Mahina lamang ang pagkakasabi niyon pero parang bumbang sumabog iyon sa bandinig ni Merinya. Saglit siyang natulala at tila umikot ang kanyang paligid. Nang muli ning tingnan ng babae, may luha na ito sa mga mata. Nagkaroon lang kami ng konding pagkakaunawan kaya siya umuwi ng Pilipinas. Nagkasagutan kasi sila ng brother ko dahil sa ipinatawing pa niya ang pagpapakasal namin gayong halata na itong tiyan ko. Siya ang ama ng dinadala mong iyan? Tanong niya sa nanginginig na boses. Marahang tumango ang babae. Napilitan akong umuwi dito sa Pilipinas nang malaman kung mayroon siyang kinalolo ko ang babae. Dito at niyayayaan niyang pakasal. Napaiyak na ang babae. Nakadama siya ng paghimagsik para kay Obet pero hindi niya napigilan ang sariling hindi makadama ng habag para sa babae. Babae rin kasi siya at hindi niya maaatim na agawan ng karapatan ng kapwa niya babae. Mahal niya si Obet pero may higit na may karapatan dito at buntis na. Hindi niya maaatim na agawan ng amang batang isisilang ng babae. Hindi na niya napigilan ang sarili. Napaiyak ni siya at walang sabi-sabing iniwan ng babae sa salas. Pumanik siya sa kanyang kwarto at doon nag-iiyak nang nag-iiyak. Galit na galit siya kay Obet sa panloloko nito sa kanya. Hindi niya mapapatawad ang lalaki. Hindi niya ito mapapatawad. Maagang gumising si Obet at saka naligaw. Ang kanyang kaba na baka hindi dumating si Mira niya ay dinagdagan ng nadarama niyang excitement sa nalalapit nilang pag-alis ng kasintahan. Pagdating nila sa States ay aasikasuhin niya agad ang kanilang pagpapakasal. Sa Huwes lang. Pagkatapos nila haharapin naman niya ang pagbubukas nila ng outlet ng kanilang mga produkto sa Switzerland at sa Germany. Kapag nabuksan na ang mga yun at maayos nang tumatakbo, ay ipababahala na muna niya sa kanyang kapatid at saka sila babalik ni Marina sa Pilipinas upang pakasal sa simbahan. Napapangiti siya sa sarili habang iniisip iyon. Matapos niyang makapagbisa ay lumabas siya ng hotel para mag-almusal. Nagbilin siya sa counter na babalik din siya agad sakaling may maghanap sa kanya. Naglakad lang siya patungo sa Jollibee na maaga nagpa-serve ng pag-breakfast. Doon siya nag-almusal at minadali niyang pagkain sa pag-akalang baka dumating si Marina at mainip sa kanya. Bahagya na siyang nadismaya ng pagbalik niya sa hotel ay wala pa ang kasintahan. 7:00 ang oras na sinabi niya kay Marina. Past 7 na kaya dapat ay naroon na ito sa hotel. Sinadya niyang ito ang pumunta ng hotel para makatiyak siyang kusang loob nito ang pagsama sa kanya. Kung dadaanan lang kasi niya ito sa Orani, baka mapilitan lang itong sumama sa kanya at hindi niya gusto iyon. Naghintay siya sa kanyang kwarto. Nagbilin siya sa counter na hawagan agad siya kapag may dumating na maghahanap sa kanya. Kagabi pa siya nakaimpake at nasa kotse na rin ang mga bagahe niya. Para pagdating ni Marina, ikaalis-alis na lang nila. Lumakas na ang kanyang kaba nang sumapit ang 7:30 at nang mag-aalas 8 ay nakatitiyak siyang hindi na darating si Marina. Malapit lang ang Orani sa Balanga. 30 minutes lang ay makukuha niya ito ng jeep. Kung talagang sasama sa kanya si Marina, dapat ay kanina pa ito dumating. Kaya may nagpataan pa siya ng 1 oras. Gabi naman ang kanilang flight kaya hindi siya nag-aalalang mahuli. May sasakyan naman siya. Nang sumapit ang 9:00 ay napailing na lamang siya. Pakiramdam niya ay maiiyak siya sa magkahalong lungkot at galit na nararamdaman. Hindi niya akalaing babaliwalin siya ni Marina. Inakala niyang mahal na mahal siya nito. Huminga siya ng malalim at pinahid ang namuong mga luha sa kanyang mga mata. Bumaba siya at nag-check out. Pagkuhan ay lumulan na siya ng kanyang sasakyan. Iyon na marahil ang uling pagkakataon na tutungtong siya sa bayang iyon. Bumalik man siguro sa Pilipinas sa darating na panahon ay hindi na niya mapupunta pa sa Balanga. Tama na ang isang masakit na karanasan. Kung ayaw ni Marina, wala siyang magagawa. Babalik siya sa States at doon lilimutin ang isang magandang pag-ibig na natapos lang sa wala. Hindi siguro tayo ang inilaan ng langit para sa isa't isa. Ilang beses na siyang pinasok ni Ditsiminda sa kanyang kwarto ng umagang iyon para yayaing mag-almusal pero ayaw niyang lumabas. Walang hinto ang pagpatak ng kanyang mga luho. Alam niyang sa mga sandaling iyon ay hinihintay na siya ni Obet sa hotel na tilutuluyan ito. Pero wala talaga siyang balak na sumipot doon.
Pinalaki siya ng kanilang mga magulang sa kabutihang asal, kaya hindi niya magagawang mag-agaw ng kasintahan ng may kasintahan. Kahit gaano pa niya kamahal si Obed. Nakadapa siya sa kama habang tahimik na umiiyak. Nakaupo naman sa gilid ng kanyang kama si John at si Minda na parehong awang-awa. Sa kanya, Merinya, tumahan ka muna dyan at kumain ka. Huwag kang magpalipas ng gutom sa kaiiyak. Nag-aalalang sabi ni Minda. Hindi ako makakakain, Litchi. Tita, baka magkasakit ka pa niyan eh. Mabuti pa nga siguro para mamatay na ako. Taong ito, makakalimutin mo rin ang manlulokong iyon. Halika na at lalamig yung niluto kong sopas. Kahit sopas lang, lagyan mo iyang tiyan mo. Mamaya na lang ate, hindi talaga ako makakakain. Napailing si Dit si Minda. Pakiusap o iwan muna ninyo ako. Huwag kayong mag-alala. Mababa rin ako mamaya para kumain. Gusto ko lang palipasin muna ang nararamdaman kong sakit. Walang nagawa ang dalawa, kundi ang lumabas. Naging mahirap para kay Merinya ang sumunod na mga araw. Hindi lamang dahil naaalala niya si Obed, kundi nahihirapan din siyang makiharap sa mga kasamahan sa choir na nakakaalam na nangyari sa kanilang dalawa. Ramdam kasi niyang lihim siyang pinag-uusapan ng mga ito. Madalas kasi niyang napapansin na may kagrupo-grupo kapag nagkakasama sila at kung mag-uusap ang mga ito ay pabulong. May parong palim na susulyap sa kanya at bigla na lamang magtatawanan. Hindi man niya eksaktong naririnig ang pinag-uusapan ng mga ito, ay may pakiramdam siyang pinag-uusapan. Pinagkakatuwan marahil ang pagkakaloko sa kanya ni Obed, na pinaglaruan lamang siya nito dahil ang totoo pala ay mayroon na itong kasintahan na balak ng pakasalan at buntis na ito. Sa mga unang linggo buhat nang mawala si Obed, ay umasa siyang kahit paano ay magpapadala ito ng mensahe sa kanya sa sulat o telepono para magpaliwanag. Ngunit nang makaraan ng isang buwan na wala siyang natatanggap na kahit anong mensahe buhat dito, ay natitiniyak niyang kinalimutan na siya nito. Naisip niyang marahil ay nagpakasal na ito sa kasintahang buntis at ngayon ay maayos na nagsasama ang mga ito sa States. Isang buwan ang nakalipas ngunit nahihirapan pa rin siyang kalimutan ang lahat. May mga gabing umiiyak pa rin siya bago matulog at patuloy pa rin siyang nasasaktan kapag nararamdaman niyang pinag-uusapan siya ng mga kasamahan sa choir. Dahil doon ay naisipan niyang magbakasyon sa kanyang tiyahin sa Mariveles, isang bayan din sa Bataan na malayo na sa kanila. Umaasa siyang sa pansamantalang pag-ilayo niyang iyon ay makakalimot siya at may babalik sa normal ang kanyang sarili. Gaano katagal mo namang balak tumigil dito? Tanong ng kanyang tiya sa Lud na kapatid ng yumao niyang ama. Unang araw niya doon at kasalukuyan silang naghahaponan kasalo ang 3 anak na dalaga ng kanyang tiyahin. Hindi ko po alam, tiyang. Siguro pagganap ko nang nalimutan ang nangyari sa akin, ay saka na ako babalik sa amin. Naku, tamang-tama naman ang dating mo dahil itong pinsan mong si Becca ay sa Maynila na mag-aaral kaya mababawasan ako ng isang katulong sa tindahan. Di ikaw muna ang pumalit sa kanya para malibang ka naman. May kantin ng kanyang tiya sa sulod sa isang malaking pabrika sa bayang iyon. Katulong nito ang 3 anak na babae na pare-parehong nag-aaral. 4 ang anak ng kanyang tiya sa Lud, 3 babae at 1 lalaki. Ang kaisa-isang lalaki ay nasa Saudi. Patay na rin ang asawa ni tiya sa Lud. Tama iyon, ate Merinya. Sagot ni Becca. Baka sakaling makatagpupo ka pa ng kapalit ng Obed na yun sa pabrika. Signal ng kanyang tiya kay Becca. Kapalit agad ang sinasabol mo. Nagluluksa pa nga itong pinsan mo. Susi, inay. Para nga madali siyang makalimot eh. Kapag nakakita siya ng kapalit kay Obed sa pabrika, madali na siyang makakalimot. Ewan, hirap ng kanyang tiya sa Lud. Nagbaba naman siya ng tingin at napapikit. Tama nga siguro ang sinabi ni Becca. Pero duda naman siya magkakagusto pa sa ibang lalaki. Nag-iisa lamang si Obed sa kanyang puso. Kahit pa nga niloko lang pala siya nito. May palagay si Merinya na madali nga siyang makakalimot sa pait na iniwan sa kanya ng kanyang relasyon kay Obed. Naging kalibang-libang kasi sa kanya ang pagiging isang tindera ng kanyang tiya sa Lud sa kantin nito. Madaling araw pa lamang ay kasama na siya ni tiya sa Ludan ng isang anak nitong si Elsa sa pamamalengke. Sa pabrika na sila diretso buhat sa palengke dahil kailangang nakabukas na sila para sa mga trabahador na mag-aalmusal. Sila ng isa pang anak na dalaga ni tiya sa Lud na si Gina ang nakatao sa tindahan habang si tiya sa Lud at si Elsa naman ang naghahanda ng mga ilulutong ulam para sa tanghalian. Malaki ang pabrikang iyon na ang ginagawa ay mga sapatos kaya naman maraming trabahador. Bali 3 shift ang kanilang sinisilbihan. Sa hating gabi hanggang umaga ay si Gina na lamang 2 tindera ng babae ang nakatao sa tindahan. Sa loob ng 2 linggo ay marami na siyang mga kabatian sa kanilang mga suki, mga babae at mga lalaki.
Isa na doon si Greg na mayroong mataas na katungkulan sa pabrika. Ayon sa nalaman niya ay Assistant General Manager ito. May itsura ang lalaki, matangkad at maganda ang pangatawan. Matanda lang siguro ito sa kanya ng mga 3 o 4 na taon. Bigotilyo nga lamang ito at medyo matapang ang bukas ng mukha. Balitang pilyo sa babae pero binata pa rin. Palagay ko'y makapagtatrabaho na naman ako ng maayos nito sa buong maghapon. Nakakangiting sabi nito nang ilapag ni Marina sa mesa nito ang order nitong kape. Umaga yun at nagdaan doon ang lalaki para magkape bago magsimulang magtrabaho. Mamasa-masa pa ang buhok nito at humahalimuyak sa mamahaling kulon. Bakit naman? Nakangiti ring tanong niya. Isang paraan yun para mawilis sa kanila ang mga customer. Dahil nakita na kita, kumpleto na agad ang araw ko. Susikaw talaga, wala kang alam bulahin kundi ako. Aba hindi kita binubola, talagang basta nakikita kita, nakukumpleto ang araw ko. Umiti lang siya dito at umakma ng aalis ng tawagan si Rito. Maaari ba akong dumalaw sa iyo, Marinya? Wala naman akong sakit Ikaw naman, iba syempre ang sadya ko. Alam niya ang sadya niyo at gusto sana niyang diretsahin ito na walang aasahan sa kanya. Pero nag-aalala siyang mapahiya ito sa mga kasamaan sa trabaho na naroon at nag-aalmusal. Ikaw ang bahala, sagot na lang niya at iniwan na niya ito. Tinutuon naman ng lalaki ang sinabi. Katatapos nilang maghapunan ng gabing iyon nang pumarada sa harap ng gate ng bahay ang kanyang tiya sa lud ang kotse ng lalaki. May dalang bulaklak ang lalaki at isang supot ng dalanghita at siya nang hinahanap. Pinatuloy naman ito ng kanyang tiyay na tinayaan silang mag-uusap sa teres ng bahay nito. Nang labas ang mainom para sa kanilang dalawang pinsaniyang si Elsa. Kinindatan pa siya nito bago pumasok ulit sa loob ng bahay. Bihis na bihis si Greg. Mukhang seryoso talagang lumigaw sa kanya. Mabuti naman at naisipan mong magbakasyon dito sa Maribeles. Tanong nito sa kanya makaraan ng ilang sandaling katahimikang namagitan sa kanila. Tama ka. Bakasyon nga lang itong pagtigil ko kay Natia Silud. Nagkaroon lang ako ng isang problemang personal na gusto ko munang kalimutan. Nakangiting tumitig sa kanya ang lalaki. Mabuti naman at dito mo naisipang magbakasyon. Nakilala tuloy kita. Nagbaba siya ng tingin. Hindi niya alam kung dapat na ba niyang diretsuhin ito hanggang sa maaga. O pabayaan mo na. Wala naman kasi akong kamag-anak sa ibang lugar Dito lang sa Maribeles mayroon. Lahat ng mga kamag-anak ko ay nasa Orani din. Uminom ng Diyos ang lalaki. Maaari kaya kitang maimbitahang lumabas minsan, Marinya. Maganda ang beach dito sa Maribeles. Siguro ay alam mo na kung hindi ako pwede, Greg. Alam mo namang katulong ako ni Tiyang sa pagtitinda Napansin niya ang pagkadismaya sa ekspresyon ng lalaki. Saka siguro dapat ko na rin sabihin sa iyo ngayon pa lang na kung balak mong manligan, huwag mo na lamang ituloy para hindi ka na mapagod at magsayang ng oras. Bakit naman? While magiging tapat ako sa iyo, umiibig na kung minsan at ayokong nasaktan. Ayoko na uling mangyari yun sa akin. Gago naman ang lalaking nanakit sa iyo. Sa akin makatitiyak kang hindi ka masasaktan. Nakuha niyang umiti. Salamat na lang, Greg. Pero inuulit ko. Magpapagod ka lang sa akin. Napansin niyang bahagyang tumalim ang mga mata ng lalaki. Kinuman ay dagliring na wala iyon. Pagkawan ay nag-ibang tawa ng paksa. Pero paraan lang siguro nito yun para mabawasan ang pagkapahiya dahil maya-maya lang ay nagpaalam na rin ito. Inihatid niya ito sa gate bago ito sumakay ng kotse nito may sinabi sa kanya, alam mo, Marinya, lahat ng ginugusto ko'y napapasakin. Pagkasabi niya nagmamadali ng sumakay ng kotse at saka pinaandar na ang sasakyan. Napapailing naman siyang nagbalik sa loob ng bahay. Nag-aabang na sa kanya ang kanyang tiya sa loob nang makapasok siya sa salas. Nag-iisa na ito doon. Pumanik na marahil sa silid nito si Elsa. O tama ba ang kutob kong maliligaw sa iyo ang lalaking iyon? Tanong nito nang makaupo siya sa sopa sa tabi nito. Oo, pero tinapat ko na agad na wala siyang ahasa sa aking tiyang. Napatitig sa kanya ang matandang babae. Mabuti naman. Huwag kang magkakamaling bigyan siya ng kahit konting pag-asa kung hindi mo naman siya talagang gusto. Bakit ho, tiyang? Naku, salbahe ang lalaking iyon. Iyon ang naririnig ko sa mga usap-usapan ng mga kasama niyan sa pabrika. Sa palagay ko naman ho ay hindi ako dapat na matakot sa kanya dahil hindi ko naman siya inaano. Pero mag-iingat ka pa rin sa kanya, Marinya. Isang linggo ang nagdaan na hindi nagpapakita si Greg kay Marinya pero alam niyang doon din sa kanilang kantinang gagaling ang kinakain nito sa merienda at tanghalian. Nabanggit yun sa kanya ng janitor sa pabrika na ang binibili nitong pagkain ay pabili ng lalaki. Naisip niyang siguro naisip din itong wala namang mangyayari kung patuloy pa itong manliligaw sa kanya dahil tinanggihan na niya ito. Inakala tuloy niyang tapos na ang kanyang problema sa lalaki. Pero nagkamali siya ng alakala. Hindi pa pala tapos sa kanya ang lalaki. Isang hapon na galing siya sa comfort room ng pabrika ay nakita na lamang niya itong nag-aabang sa kanya nang makalabas siya ng pinto.
Kinabahan man ay hindi siya nagpahalata. Nagtuloy lang siya sa paglalakad. Nang mapatapat siya dito ay bigla nitong hinawakan ng kanyang braso. Maaari ba tayong mag-usap sandali, Marinya? Sabi nitong hinigpitan ng hawak sa kanya. Mabilis naman niyang naipagpag ang kanyang kamay. Hindi mo na ako kailangang hawakan kung may sasabihin pa. Nasip niya sa lalaki. Matapang ka. Bakit sino ang pinagmamalaki mo? Wala akong pinagmamalaki. Hindi ko lang gusto ang binabastos ako. Hindi kita binabastos. Kung hindi ay anong ginagawa mo ito, na bigla mo nila akong hahawakan na para tayong may relasyon. Hindi uubras sa akin ang sinasabi nilang bilis mo sa mga babae kahit mataas pa ang tungkulin mo sa pabrikang ito. Pagkasabi niyo ay nagmamadali na niyang iniwanan ng lalaki na hindi naman nakasunod sa kanya dahil may paparating na 2 babaeng trabahador na waring patungo sa comfort room. Hindi na niya nakita ang masamang pagkakatingin sa kanya ni Greg. O bakit parang may nakagalit ka? Tanong ng kanyang tiya sa ludang makabalik na siya sa kantin. Napansin marahil na nakasama ang kanyang mukha. Wala ho, tiyang. Medyo nahirapan lang ho ako sa pag-ihi kaya medyo nakasimangot ako. Pagsinirungaling niya. Sa palagay na hindi na niya dapat pang ipaalam sa matandang babae ang nangyari para hindi na ito mag-alala. Naku, dapat siguro ibawas-bawasan mo ang pagkain ng mamantika at ng maaalat. Siguro nga ho, tiyang. Sabi na lamang niya. Nahilingan siya ni Gina na siya muna ang maging panggabi sa kantin dahil malapit na raw ang examination period nito sa eskwelahan. Kaya dapat na hindi ito masyadong nagpupuyat. Pumayag naman siya. Naisip niyang mabuti na rin iyon dahil makakaiwas siya kay Greggy na pang-araw naman ang pasok sa pabrika. 6:00 ng gabi ay naroroon na siya kaya inaabutan pa niya naghahapunan ang mga nasa second shift. Pagkatapos niyon ay magdamag na halos na wala silang ginagawa ng maniyang 2 pang tindera. Paano'y sa bandang hating gabi na uli ang ulit ng maraming tao. Sa pagitan ng 6:00 at hating gabi ay paisa-isa lang ang napapagawi sa kantin na bumibili ng kape. Siguro'y pampaalis ng antok. Kaya naman ang bawat isa sa kanilang 3 ay nakakatulog ng tig-1 oras sa magdamag. Ang uwi nila ay 6:00 ng umaga. Sa oras na iyon na marami nang nag-aalmusal ay naroon na si Natia sa luda. Wala naman siyang reklamo sa bago niyang oras ng pagtitinda. Hindi rin naman niya masasabing puyat siya dahil nakakatulog nga siya ng 1 oras sa hating gabi at sa bahay naman ay halos maghapon siyang natutulog. Maayos na nagdaan sa kanyang mga araw sa panggabing oras at nawala na sa isip niya si Greggy dahil hindi na niya ito nakikita. Pero talaga palang hindi pa rin tapos ang lalaki sa kanya. Isang hating gabi iyon na nagpaalam siya sa 2 kasama na pupunta sa CR. Walang katao-tao sa pasilyo na patungong CR dahil medyo malayo in sa workplace ng mga trabahador. Naghilamos pa siya bago siya lumabas ng CR para mawala ang nararamdaman niyang antok. Paglabas niyang CR ay tiwala siyang naglakad. Nadaanan niyang isang emergency door na bahagyang nakaawang. Napahinto siya. Kaninang patungo pa lamang siya sa CR ay parang sarado iyon dahil kung nakita niyang nakaawang iyon ay tiyak na hihilahin niyang pasara. Palabas ng building ang pintong iyon. Kung ganoong bukas iyon, maaaring may makapasok na magnanakaw sa pabrika. Hindi man siya empleyado ng pabrikang iyon, ay gusto naman niyang magmalasakit dahil parang bahagi na rin sila ng kumpanya. Ang kumpanya siyempre ang dahilan kung bakit nakakapagkantin doon ng kanyang tiyahin. Lumapit siya sa pinto para isaira iyon, pero sa pagkagulat niya, bigla na lamang may 2 kamay ang lumusot sa awang ng pinto at bigla siyang hinila palabas. Sa pagkabigla ay hindi niya nagawang makapanlaban, kaya nahila siyang palabas ng 2 kamay. At bago pa siya makagawa ng ingay, ay natakpan agad ng kanyang bibig ng may-ari ng 2 kamay. Siyak siya nang makilalang may-ari ng mga kamay na iyon, si Greg. Nangingislap sa katuwaan ang mga mata nitong nakatunghay sa kanya habang hila siya nito palayo sa lugar na iyon. Mahigpit na higpit ang pagkakahawak sa kaya hindi siya makapiglas. Damuhan ang lugar na iyon, madilim at maraming halaman. Tingnan ko ngayon kung may magagawa ka. Nakangising sabi nito habang kinakaladkad siya, palayo sa may pinto na nakalimutan itong isara. Sa dako paroon na may matataas na talahib ay huminto sila at pilit siyang inihiga ng lalaki sa lupa. Higit itong malakas sa kanya kaya wala siyang nagawa. Nang makahiga na siya naglabas ito ng baril at itinutok sa kanya. Subukan mong sumigaw at titiyan ko sa iyong matatapos ang masasayang araw mo sa mundo. Banta nito. Hintakot naman siyang napatitig na lamang dito. Anong gagawin mo sa akin? Nadalhin lang naman kita sa langit. Sagot nito at saka sinundan ng malulutong na tawa. Pagkuhan ay sinimulan nitong damhin ang masiselang parte ng kanyang katawan. Sabik na sabik nitong ipinasok ang isang kamay sa ilalim ng kanyang palda.
Nang maramdaman niyang dumakot ito sa loob ng kanyang underwear, napakaslit siya. Pero maagap na idinikit nito sa sentido niyang dulo ng baril nito. Huwag kang magkakamali. Banta nito sa kanya. Bahagyang kumikinig ang katawan nito sa kahayukan. Napakasama mo. Hindi siya pinansin nito. Ipinagpatuloy lang ang ginagawa sa loob ng kanyang palda. Nang magsawa ay bigla nitong hinalbot ang kanyang blouse na agad na pang napunit. Lumantad sa lalaki ang kanyang dibdib na nababalutan lamang ng manipis na bra. Kahit na madaling may nakita na niyang lalong lumalim ang pagkahayok ng mukha ng lalaki at talagang isusubsob na nito ang mukha sa kanyang dibdib nang makarinig sila ng mga boses buhat sa pinanggalingan nilang pinto. Shit! Galit na napamura ang lalaki. Nakalimutan kong isara ang pinto. Hindi siya makalingon para tingnan ng may-ari ng narinig na boses dahil baka siya barilin ng lalaki kung kikilos siya. Pero may narinig pa siyang ibang boses na hindi naman niya maunawaan ang sinasabi dahil nakakubli sila. Iisa lang ang tiyak niya. Hindi lang isang tawang nakalabas sa pinanggalingan nilang pinto. Huwag kang gagawa kahit munting ingay at papatayin kita. Banta sa kanya ni Greggy na lalo pang idiniin ang baril sa kanyang sentido. Kung magagawa lang sana niyang ikilos ang kahit isang kamay para makalikha ng ingay. Pero hindi niya magagawa dahil nakadagan doon ang mga tuhod ng lalaki. Kailangan niyang makagawa kahit munting ingay para matawag ang pansin ng mga lalaking iyon. Kapag nagbalik ang ngayon sa loob at isinara ang pinto, ay tiyak na makukuha ni Greggy ang gusto. Pero kung may pag-asa siya, dahil papalakas ang mga boses na naririnig niya, ibig sabihin ay papalapit sa kanila ang may-ari ng boses. May malinaw na siyang naririnig at may nakikita siya sa sulok ng kanyang mga mata. Liwanag na naglililikot, nanggagaling marahil sa flashlight. Ibig sabihin ay may dalang flashlight ang may-ari ng naririnig niyang boses. Dalangin niyang mailawan sana sila. Panay ang tawag niya sa mahal na birhen para siya sa kluluhan. Palagay ko'y nakalayo na yun kung sino man iyon. Dinig niyang sabi ng isang boses. Pero parang dito nagdaan dahil bali ang mga damo dito eh. Sagot naman ng isa. Damang-dama niya ang mabigat na paghinga ni Greg. Alam niyang alalang-alala ito na makita sila doon. Ang mabuti patingnan natin hanggang doon sa bakod. Sabi ng unang boses na narinig niya. Mabuti pang sagot ng ikalawa. Dahil kinasindak ni Greg. Tiyak na makikita sila ng mga yun kapag nagpatuloy siya para maglakad ang ito hanggang bakod. Para tuloy na limutan na siya ni Greggy sa nervyos. Itinaas nito ang baril para siguro barilin ng unang taong makikita nito. At iyong pagtaas nitong ng baril ang nagawa niyang samantalahin. Hindi niya alam kung paano niya nagawa, pero mabilis na tumaas ang dalawa niyang paa at tinamaan ng isa niyon ang kamay ng lalaking may hawak na baril. Napamura si Greggy dahil tumilapon ang baril. Doon, sigaw ng isa sa mga papalapit sa kanila. Sinabayanan niya ng sigaw pero bigla siyang sinuntok ni Greggy sa mukha. Nasapul siya kaya agad siyang nawala ng malay. Nasa bahay na siya ni Tia Salud nung pagbalikan siya ng malay. Si Tia Salud ay sa pangkatulong sa bahay ang namulatan niya. Saglit na parang blanco ang kanyang mukha. Nagtaka pa nga siya nang mamulatan ng dalawang babae na nakaupo sa silya sa tabi ng kanyang kama. Parehong nasa mukha ng dalawang malaking pag-aalala. Anong nangyari, Tia? Tanong niya. Hindi mo ba natatandaan? Munti ka nang marip ng walang hiyang Greggy na yun. Sukat doon ay parang agos ng tubig na rumaragas ang nagbalik sa kanyang isip ang mga pangyayari. Ano ho ang nangyari, Tiyang? Ang huling natatandaan ko'y sumigaw ako at sinuntok ako ni Greggy sa mukha. Noon na ako nawala ng malay. Nakurmi rin niya. Mabuti na lang pala tiihi yung isang security guard at may nakasabay itong dalawang lalaking trabador na iihi din. Nakita ng mga ito na bukas yung emergency door doon sa may pasilyo. Naisip marahil na may ibang taong nakapasok kaya lumabas silang tatlo para magsiyasat. Napapikit siya sa malaking pasalamat. Hindi pa rin siya pinabayaan ng mahal na birhen. Yun ang sigaw mo ang nakapagligtas sa'yo. Gulat na gulat nga raw ang tatlo nang makitang si Greggy, ang lalaking kasama mo. Nanlaban pa raw ito at ipinanakot sa tatlo ang kanyang posisyon, pero hindi naman nakatakot ang tatlo. Hayun mukhang matatanggal siya sa trabaho at baka makulong pa. Napayak siya sa balitang iyon, pero ang sabi niyong gwardya, nagbanta raw si Greggy sa'yo. Hindi pa raw siya tapos sa'yo. Oo, at ako'y natatakot kaya ang maipapayo ko sa'yo. Bumalik ka na muna sa uli sa Oriani. Gusto nga kitang naririto dahil malaking tulong ka sa akin, pero ayoko namang mapahamak ka pamangkin. Napapikit na naman siya. Ano pa nga ba ang gagawin niya, kundi ang umuwi na lang uli sa Oriani? Tiyang hindi ho ba naman napag-iinitan yung kantin ninyo ng management dahil sa nangyari? Na huwag mong alalahanin iyon. Matatag ang tayo ng kantin ko dahil doon mismong may-ari ng pabrika ang kausap ko doon, hindi ang management. Mabuti naman ho. Nagkakaalala kasi akong
Wala kang dapat ipag-alala, Merinya. Maayos ang lahat. Nakausal siya ng pasasalamat sa mahal na Birhen. Kinailangan niyang umuwi ng Orani kahit ang totoo ay nag-i-enjoy naman siya sa pagsama sa pagtitinda sa kanyang tiya salud. Masaya na talaga siya doon dahil marami na siyang kakilaya. Maayos din naman ang sweldong ibinibigay sa kanya ng tiyahin at dahil nalilimang siya ay pansamantalang wala sa kanyang isip ang nangyari sa kanila ni Obed. Pero dahil sa nangyari sa kanila ni Greggy ay napilitan na talaga siyang umuwi. May banta pa sa kanya ang lalaki kaya natatakot na siyang manatili pa sa Maribeles. Hindi naman kasi nakulong si Greggy dahil hindi na sila nagreklamo. Naisip nila ng kanyang tiyahin na makakaladkad lang siya sa kahihiyan kung magre-reklamo pa sila. Total ay hindi naman nagtagumpay si Greggy sa tangka sa kanya. Pagbaba niya ng tricycle sa harap ng kanilang gate ay agad niyang napansin ang parang building na itinatayo sa malaking bakanting loteng kaharap ng kinatitirikan ng bahay nila. Bako na rin ang hollow blocks na hanggang dibdib ang buong lote. Sinalubong siya ng kanyang inang si Dit at saka ni Dit si Minda. Agad siyang nagmano sa kanyang ina at ibinigay dito ang pasalubong na padala ng kanyang tiya salud. O bakit napauwi ka? Tanong sa kanya ng kanyang inang. Mamaya ko na lang huwag kwento sa inyo inang. Gusto ko magpahinga muna. O siya sige at pumanhi ka na muna sa kwarto mo. Magpahinga ka, tatawagan ka na lang namin kapag kakain na tayo ng tanghalian. Pumanhik na siya. Sinamahan na siya ni Ditsi Minda at ito na ang nagdala ng kanyang bag. Ditsi, ano yung tinatayo sa bakanting lote? Gagawin daw yatang pagawaan. Pagawaan ng ano? Ewan ko ba kung anong pagawaan? Ayaw namang sabihin ng mga nagsisigawa at tayo daw ipasabi ng may-ari. Sino ba ang may-ari? Naku ewan, hintayin na lamang nating matapos at nang malaman natin, baka sakaling makapasok pa tayo dyan pag nagkataon. Sana nga pero hindi naman mukhang pabrika eh. Hindi nga, papayag ba naman ang mga taga rito na magtayo ng pabrika dyan? Bahayan itong lugar na ito. Teka, bakit tila yata dala mo na ang lahat ng damit mo? Hindi ka na mababalik doon. Naupo siya sa gilid ng kanyang kama at malungkot na tumingin sa kapatid. Naupino na rin sa tabi niya si Dit si Minda ng maramdamang maibigat ang dahilan ng kanyang pag-uwing iyon. Ikinuwento niya ang nangyari. Mabuti naman pala at hindi ka nakuha ng lalaking iyon. Oo nga, Ditsi. Nagpapasalamat nga ako sa mahal na Birhen eh. Nabanggit mo ang mahal na Birhen. Paano ba ang gagawin natin dun sa ipinagawang damit ni Obed para sa Birhen? Di gawin na natin ate. Nandiyan na naman ang lahat ng gamit niyon eh. Saka may sobra pang ang pera. 30,000 kasi ang binigay sa akin. Di simulan na natin bukas dahil katatapos lang namin ni Joanna yung huling tanggap ng tiyang. Sige. Nang sumunod na araw nga ay sinimula na nilang gawin ang damit ng Birhen na patahin ni Obed. Wala na ang dating kilig, ang dating kaba at pananabik, pati na ang galit na nasa kanyang dibdib karo kay Obed. Kahit naiisip niya ito dahil sa tinatahi nila ito ang may pagawa. Namanhid na rin yata ang kanyang puso sa matagal ding panahong kaiyak dahil sa lalaki. Gayunman tulad ng kanyang pangako dito, ginawa nilang magandang damit na iyon. Kulang-kulang 1 buwan din nilang ginawa iyon at halos kasabay na natapos na iyon ang ginagawang building sa harap ng kanilang bahay. Nagbalik na nga sa normal ang kanyang buhay. Sumasama na uli siya sa choir at sa iba pang mga gawain sa simbahan. Naiisip pa rin niya si Obed pero hindi na siya nasasaktan. Itinuring na lamang niya ang mga nangyari sa kanila isang panaginip. Isang umagang nag-aalmusal sila ay may ibinalita ang kanyang inang. Magbubukas na pala ang pagawaan dyan sa kabila, sabi nito. Napahinto siya sa paghigop ng kape at napatingin sa kanyang inang. Ano bang gagawin dyan inang? Mga furniture pala, rattan furniture. Natigilan siya. May kabang bumundol sa kanyang dibdib. Rattan furniture inang? Oo, mga sala set daw na yari sa yantok. export daw sa Amerika at Europa. At ang maganda nito, dito na lang sa atin mangunguha ng mga trabahador. May darating daw na tagapagturo buhat sa Cavite, kaya magkakaroon ng libreng training dyan at yung makakapasa daw ay agad na kukuning trabahador. Lalo na siyang natigilan ng marinig ang mga lugar na iyon, Amerika at Europe at Cavite. Titabdi ba ang mga rattan furniture din ang negosyo ni na Obed? Balita sa kanya ni Joan na kasalo nila ng almusal. Oo, nang sino raw hubang may-ari ng pagawaang iyan? Hindi ko alam, pero ayon sa nasagap ko, taga Cavite raw na napatira sa Amerika. Nakagat niya ang mga labi, lumakas ang kabog ng kanyang dibdib. Si Obed ba ang may-ari ng pagawaing iyon? Kung ang lalaki nga, bakit dito nagpagawa ng pagawaan? Gusto ba siyang pasakitan ito? Babalik ito dito na kasama ang asawa para lalo lamang siyang masaktan? Hindi agad siya nakatulog ng gabing iyon.
Nagdasal siya ng taimtim sa mahal na birhen na hindi sana magkatotoo ang kutob niyang si Obed ang may-ari ng pagawaang iyon dahil kung magkakatotoo ang kanyang kutob, mapipilitan naman siyang lumayo. Naanyayahan ang kanilang choir na kumanta sa ginanap na vigil sa patay ng mga kasamahan nila sa simbahan. Gabi ang vigil at malalim na ng gabi nang magpasya silang umuwi. Pagkatapos kasi ng vigil, ay nakipaglamay pa sila ng isang oras. Naglakad lang silang pauwi dahil marami naman silang magkakasama. Pero pagsapit sa kanilang barangay, ay 3 na lamang silang magkakasama. Siya, ang kanyang dit si Minda at si John. Wala na halos tao sa kalsada dahil malalim na nga ang gabi. Isa pa'y medyo madilim sapagkat walang bituin at buwan sa langit. Malayo-layo na sila sa kanila nang makarinig sila ng isang sasakyang paparating buhat sa kanilang likuran. Isang kotse ang nakita nila ng lingunin nila iyon. Pagkuhan ay nagpatuloy sila sa paglalakad. Nang mapatapat sa kanila ang kotse na ay 2 malalaking lalaki, ang agad na nanawag at lumapit sa kanila. Nabigla na lamang siya nang bigla siyang hilahin ng mga ito at ipasok sa kotse. Pagkuhan ay biglang humarurot palayo ang sasakyan. Naiiwan si Nadit si Minda at Joan na tarantang sumisigaw at nanghihingi ng tulong. Ngayon na lamang ang kanyang sindak nang makilala ang isa pang lalaking nasa loob ng kotse na siyang nasa manilbela, si Greggy. Ikaw, bulalas niya. Sumulyap sa kanya si Greggy at mumisi. Ako nga, mahal ko. Anong kailangan mo sa akin? Asik niya sa lalaki. Nakapagitna siya sa 2 malalaking lalaki. Ang isa pa'y may hawak na baril na nakatutok sa kanya para hindi siya makapag-ingay. Ikaw ang kailangan ko at titiyan ko sa iyong magiging akin ka ngayong gabi. Napakasama mo. Wala ka nang magagawa ngayon. Matagal ko rin pinlano ito. Hindi ka magtatagumpay sa tanas. Humalakhak si Greggy. Napansin niya ang kinaroroonan nilang lugar. Patungo yun sa mga bukay na wala halos mga bahay. Gumapa ang kilabot sa kanyang dibdib. Maawa ka sa akin, Greggy. Sabi niyang nagmamakaawa. Lalo lamang lumakas ang tawa ni Greggy. Sa 2 iyan ka humingi ng awa. Malalaking lalaki iyan. Natitiyak kong mahihirapan ka dyan. Napanarawa na rin ang 2 lalaki na lalong nagbigay ng kilabot sa buo niyang katawan. Tahimik na sa kanilang dinaraan. Sarado na ang mga bahay. Ilang saglit pa ay binaybay nila ang rough road at ang mga magkabilang daan ay pawang buko rin na nagtataas ang puno. Wala na siyang nakikita mga bahay at madilim na rin dahil wala man lang kahit isang bituin sa langit. Sa dako pa ron ay huminto ang sasakyan. Kinilabutan siya ng hilahin siyang pababa ni Greg at mapagbas na niya ang lugar. Talahiban. Wala kahit isang bahay. Pawang matataas na talahib at matataas na puno na parang mga anino lamang dahil sa dilim ng paligid. Umabali ng 2 lalaki at sumunod sa kanila nang hilahin siya ni Greg patungo sa loob ng makakapal at matataas na talahib. Gusto niyang manlaban ngunit wala siyang magawa sa lakas ni Greg. Ihihiga na lamang siya nito sa damuhan nang makarinig sila ng ugong na dumarating na sasakyan. Natalaw nila ang 2 liwanag na nagmumula sa headlight ng paparating na sasakyan. Naloko na, nasundan yata tayo. Nakita nilang bumilis ang kotseng paparating ng masinaga nito ang sinakyan nila na nakaparada sa gilid ng daan. At bago pa nakaisip ng nararapat gawin ng 3 lalaki, may dala sa kanya ay nakahinto na ang kotse sa puwitan ng kanilang sinakyan. Gulat na gulat siya nang makita kung sino ang bumaba sa kotseng bagong dating. Kahit madilim ay hindi siya maaaring magkamali. Si Obed ang lalaking iyon. Agad na inasinta ng lalaking may baril si Obed. Obed dapa, sigaw niya bago umalingaw ang isang putok. Nagawa naman agad na makadapa ni Obed. Sinugod na ito ng 2 lalaki habang hindi naman siya binibitawan ni Greg. Nakipagsuntukan na si Obed sa 2 lalaki. Sinamantala naman niyang pagkakalingat ni Greg. Na nakatingin sa mga kasamahan, bigla niya itong itunulak at tumakbo siyang paladiw dito. Naghanap siya ng kahit anong maipanghahampas para matulungan niya si Obed. Natatakot siyang kapag pinagtulong-tulungan ito ng 3 lalaki ay magapi ito at maitakas na naman siya. Nakakita siya ng isang sanga ng puno. Nang akma siyang lalapit kay Obed, ay nakita niyang papalapit naman sa kanya si Greg. Agad niyang hinataw ito ng kahoy sa tuhod. Sa pulang lalaki at halos mabasang ang bunuteo sa lulod sa malakas na pagkakahampas niya. Napasigaw ito at nabuwal sa lupa. Sugod naman siya sa 3 lalaki at nakita niyang nakabuwal na si Obed sa lupa. Susugurin ito ng 2 lalaki pero agad niyang nakalapit at ubod lakas niya itong hinahataw sa likod. Napasigaw sa sakit ang lalaki pero siyang binalingan ito. Nagawa nitong awatin sa kanyang kahoy at sinuntok siya nito sa tiyan. Napasigaw si Obed agad nitong nilundag ang lalaki. Sapo naman niya ang tiyan na napalhod siya sa lupa. Nanginginig ang kanyang tuhod at pakiramdam niya ay masusuka siya. Nasunggaba ng isang lalaki si Obed sa leeg at hindi makakawala ito. Lumapit naman dito ang 2 lalaki upang pagsasuntokin ito sa tiyan.
Pero napahinto ito sa paglapit ng makarinig sila ng ugong ng mga tricycle na paparating. Maraming tricycle. Nawala yata ang kanyang nararamdamang pagsusuka. Huminto ang mga tricycle at nagbaba ng maraming lalaking may dalang mga panghampas. Nagsisugod itong palapit sa kanila. Sa takot ay nagtakbuhan ng dalawang lalaki, pero hinabol ito ng mga bagong dating ng mga kalalakihan. Sa takot na mabugbog ng husto ay sumuko na agad ang dalawang lalaki, pati na si Greg ay sumuko na sa mga bagong dating. Agad nang lumapit si Nadit, si Minda at Joan sa kanila ni Obet, nakasama pala sa mga bagong dating. Nakaupo siya sa lupa sa puwang tiyan, nakaalalay naman sa kanya. Si Obet, ano ang nangyari? Tanong ni Nadit si Minda. Gusto akong salbahihin ni Greg. Mabuti na lang at dumating si Obet. Papunta pala talaga siya sa atin eh. Pagkukwento ni Nadit si Minda, tamang-tamang nadaanan niya kami ni Joan na nanghihingi ng tulong. Nagpauna na siyang sumunod sa inyo habang tumatawag naman kami ni Joan ng mga barangay pulis. Napaiyak na lamang siya. Talagang hindi ako titigilan ng Greggy na yun. Hindi ka na niya magagalaw pa dahil makukulong ng hayop na yun. Galit na sabi ni Nadit si Minda. At dahil narito na ako, sigaw ni Obet. Nakaawa ang bibig na napatingin siya sa lalaki. Ngayon ka pa ba iiyak na nagbalik na ako? Masuyong sabi ni Obet habang sikay siya ng kotse nito. Pabalik sila sa bahay. Kasakay nila sina Joan at Dit si Minda sa backseat ng kotse. Sina Greg at ang dalawang kasama ito ay nasa kotse ng mga ito kasama ang mga barangay pulis. Kasunod ang mga ito mga tricycle. Sa munisipyo na itutuloy ang tatlong lalaki. Nagpahid ng luha si Marina sa mga mata. Bakit ka pa nagbalik? Gusto mo ba talaga akong saktan? Ano ba ang ibig mong sabihin? Hindi ka ba natutuwa na heto ako na ang titira dito sa Bataan para hindi na kita layo dito? Natitigilang napatingin siya sa mukha ng lalaki. Ano ang ibig mong sabihin? Ano pa ba? Pinilit ko sina mama at papa na dito na lang ako sa Pilipinas. At siyang mamamahala ng paggawa ng mga rattan furniture na ipadadala sa Amerika. At sa halip na sa Cavite dito na gagawin ng mga furnitures na iyon para magkalapit na tayo. Pero hindi ba may asawa ka na? Asawa? Binatang-binata ako, no? Sino yung dumating dito na buntis na nagpakilalang Jean? Girlfriend mo raw siya at pakakasalan mo na. Napailing si Obet. Nakahanda na sana akong sumama sa United States pero bigla siyang sumulpot dito sa amin at sinabing pakakasalan mo nga raw siya dahil ikaw ang ama ng dinadala niya. Napabuga sa hangin ng lalaki. Dati ko siyang girlfriend at ipinagpalit niya ako sa iba. Nang mabuntis siya at iwan ay ipinagilit niya sa akin. Gusto niyang magbalik sa akin, hindi naman ako tanga para ako'y ng anak niya sa iba. Pero alam mo pa siya. Sweetheart, alam mo namang ikaw lang ang mahal ko eh. Hindi pa ba sapat na patunay yung heto at dito na ako titira sa Bataan para hindi ka na aalis dito? Ngayon ko kasi na-realize na hindi mo nga maiiwan ang pananahin ng damit ng berhen at pagkanta sa choir dahil buhay mo na iyon. Wala na siyang masabi. Ang gusto na lamang niya ay umiyak dahil ang kanyang puso'y punong-puno ng kaligayahan. Kung alam mo lang kung gaano kasakit sa akin ang hindi mo pagdating ng araw na pinaalis sana tayo patungong Amerika. Kung alam mo lang na ilang ulit akong namatay sa pag-akalang baliwala ako sa iyo. Napasulyap siya sa lalaki. Damang-dama niya sa boss nito ang mga hirap na pinagdaanan nito. Sa panahong magkahiwalay sila, ito'y nasa Amerika at sinarito sa Bataan. Walang gabing hindi ikaw ang alaman ng isip ko, sweetheart. Habang nasa States ako, sabi ko nga sa sarili, mabuti pang hindi na lamang kinakilala kaysa naman naghihirap akong ganoon. Kaya nga nang mabuksan na ang outlet namin sa Switzerland at Germany, pinilit ko na sina papa at mama na payagan ako nung umuwi na dito na ako na lamang ang mamamahala sa pagawaan namin ng rattan furniture. Nahirapan din naman ako. Napilitan akong umalis dito sa amin kaya nga nakilala ko si Greggy, yung nagtangkang kumidnap sa akin. Tapos na ang lahat ng mga hirap natin, sweetheart. Next week ay darating dito sina Tio, Escar at Thea Bebang para mamanhikan at sa araw ng ating kasal, darating naman sina mama at papa para makilala ka. Obet, liligaya na tayo, sweetheart. Tapos na nga pala yung pinagagawa mong damit ng mahal na birhen. Talaga? Oo, pwede kayang i-request na iyon ang suot ng mahal na birhen kapag ikinasal tayo. Hayaan mo at sasabihin ko sa namamahala. Tita, maid of honor ako ha. Biglang singit ni Joan mula sa likuran. Siyempre naman sagot ni Obet na sinulya pa ng dalaga sa salamin. At gusto ko yung choir natin ang kakanta sa ating kasal. Sabi ulit ni Obet. Anong choir natin? Bakit di ba kasali ako doon? Boses ko yata ang pambato doon. Ang yabang at nagkawat-tawanan silang apat. Pagkaraan ng 2 buwan ay isang marangyang kasalan ang ginanap sa simbahan ng Urani. Ang kasal ni na Obet at Marinya. Nagmistulang hardin ng buong simbahan dahil sa dami ng bulaklak na iginayak sa altar at sa aisle.
Sa Baguio na pananggaling ang mga bulaklak na iyon. Umuwi ang mama at papa ni Obet upang saksihan ang kanilang pag-iisang dibdib. Masayang-masaya ang mga ito nang makilala si Marinya. Tuwang-tuwa na isang babaeng tulad niyang napangasawa ng anak. Si John ang naging maid of honor at best man naman ng isang pinsang lalaki ni Obet sa Cavite. Tulad ng hiling ni Obet, ang damit ngang ipinagawa niya para sa birhin ang suot nito nang ikasal sila. Ang kanilang choir ang kumanta. Si Marinya na marahil ang pinakamasayang babae sa mundo ng mga sandaling iyon. Ubod ng ganda ang suot niyang trahe na ipinatahipan nila sa isang sikat na kotsar sa Maynila. Pero ang mabigat na dahilan ng kanyang kaligayahan ay ang katotohanang magiging kanya ng lalaking ibinigay sa kanya ng mahal na birhen. Ang lalaking napatunayan niyang mahal na mahal siya dahil pinagbigyan nito ang kahilingan niyang huwag mahinto sa pagkanta sa choir at pananahin ng damit ng birhen kahit sila'y mag-asawa na. Alam niya sa piling ni Obet magiging ganap ang kanyang kaligayahan.